isa ka lang laruan ng bata na ginawa ng mabilis. Ngunit nabangga mo ang military satellite ng Amerika na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Nagbanggaan kayo ng direkta. Nataranta ang mga bansang kanluranin at nagpatunog ng pinakamataas na air defense alert buong gabi. Akala nila magsisimula na ang ika-6 na digmaang pandaigdig. Pero kampante lang ang Dragon Country at agad nilinaw ang sitwasyon. Sabi nila, ito'y laruan lang ng bata at hindi isang sandatang militar. Pero nang inilabas mo ang superluminal bomber, plasma railgun at interstellar destroyer, lahat ng bansa natakot at nanginig. Sa oras na iyon, si Campus Bell Suruoksu ay may dalang rocket model na binili sa iyo para dalhin kay Grandpa. Nang makita ng lahat ang rocket model na hawak niya, agad silang naengganyo. Mga sundalo rin ang mga dumating para batiin ang kanyang lolo. At lahat sila ay top expert sa kanilang larangan sa bansa. Isa sa kanila, si matandang Zhu Aimin, nagsuot ng salamin at sinabi, Ruoksu, bata, itong rocket model, regalo mo ba ito kay Grandpa mo para sa birthday? Bakit parang mukhang totoong rocket talaga ito? Parang nagkaka-illusion ako. Parang miniature ng rocket natin ito. At itong material, hindi mukhang plastic. Parang kapareho ng ginagamit sa Long March series coating natin. Hawak ni Zhu Aimin ang shell ng modelo habang sinisilip. Pagkasabi ni matandang Zhu, sumeryoso naman si matandang Su at maingat niyang tinitingnan. Sanay na sanay siya sa coating material ng rocket. Kabisado niya talaga ang gawa. Pero itong rocket model na ito, may kakaibang coating kumpara sa military factory nila. Pabirong nagtanong, bata, saan mo nabili itong modelong to? Sa isang toy factory lang po. Kung di niyo po gusto, tatanggalin ko na lang po mamaya. Ay hindi, bata. Maganda itong modelo. May ba ito sa nakikita ko usually na structure? Iwan mo dito, aaralin ko muna. O nga pala, Grandpa. Ito po ang remote control. Sabay abot niya ng remote. Napakamot ng ulo si matandang Su. Pwede ba talagang lumipad ito? Tuluyang pinindot niya ang pulang buton. Rocket launch countdown. 178. Naririnig ng lahat ang countdown mula sa remote. Napatawa silang lahat. 30,000 ang ginastos. Pero speaker lang pala. Kahit may ilaw man lang sana. Habang nagtatawanan sila at paalis na, biglang may mainit na hangin. Sumabog sa ilalim ng rocket model. Si Zhu Aimin nakatabi. Napahagi sa sahig dahil sa lakas ng init. At may laser pa sa tuktok ng modelo. Nasunog agad ang kisame at nagkabutas. Kasabay ng sigaw sa second floor. Agad na sumirit ang rocket model. Palabas sa bilog na butas. Nawala na sa paningin ng lahat. Napanganga ang lahat agad. Shocks. Lumipad talaga. Napabangon si Zhu Aimin na tulala. Diretsong nagmura siya. Mas lalo pang napatulala si Suruokse sa tabi. Kanina galit na galit pa siya na basura ang naibili mo sa kanya. Ngayon, di inaasahan na ang basurang ito ay totoong rocket pala. Nagmadali ang lahat palabas at tumingin sa langit. Nakita nilang nahati sa dalawa ang rocket model sa air. Yung isang bahagi na laglag mula sa kalagitnaan. Yung isa naman, mas mabilis pang pumaimbulog. Anong nakita ko? Totoo ba yun? May 3-stage separation yung rocket model. Nagulat pa ang ibang opisyal. Nabulag na yata ako. Ito ba ang tinatawag nilang modelo? Ito ay totoong rocket na. Nang makita ito ni matandang Su, agad tumawag sa Air Traffic Command Center. Siya si Sudinggo. Magbigay agad ng abiso sa lahat ng military. Flight route. Iwasan ang lahat ng ruta sa loob ng Tianhai City area. May unidentified flying object. Ulitin ko, may EK na umaangat ngayon. Ilang sandali lang, nawala na sa paningin lahat ang modelo. Sabay-sabay silang tumingin kay Suruoksoy. Bata, saan mo nabili ang rocket model na yan? Lumingon si Suruoksoy at nanginginig. Ew. Hindi ko po talaga alam. Sa toy factory po lang nabili yung modelong iyon. Wala na po talaga akong ibang alam. Napailing na lang si Suruoksu. Lalo siyang naguluhan. Bumili lang naman dapat siya ng rocket model. Pero hindi niya inasahan na totoo palang rocket ang binibenta sa toy store mo. Biglang nagsalitang seryoso si matandang Zhu. Yung laser sa tuktok ng model kanina, agad nabutas ang bubong. Parang totoong laser weapon. Mukhang na-detect ang harang sa unahan. Kaya nag-self-cleaning siya. Parang concept na auto-intercept weapon. Si Wang Haitao pala ay director ng Dragon Guard Research Institute. Matagal nang nag-aaral ng advanced weaponry. Yung ganitong laser auto-intercept weapon, hindi pa nila maisip na gawin. Sobrang nakakashock na ito. Tumitingala ang lahat, hindi makapaniwala sa nilipad ng laruan. Base sa tagal ng paglipad, siguro lampas atmosphere na siya. Sa ganung taas, hindi lang eroplano ang kaya niyang tamaan, pati satellite, baka kaya rin niyang pabagsakin. Grabe, ang mga laruan ngayon kaya ng space attack. Kahit granada pa ikabit mo roon, malaki na ang magiging pinsala. Nagbulungan at nagpatuloy sa pagkamangha ang matatanda. Biglang, napaisip si matandang Su. Teka, tanda ko yung rocket ng Amerika. Parang palapit sa atin ang direksyon nun. Baka magbanggaan pa sila? Tama, may satellite din tayo sa ibaba niyan. Kung tamaan natin sariling satellite, paano na yon ipapaliwanag? Nagpanik ang mga lumang sundalo at kinuha ang cellphone para kontak ang base. Kasabay nito, nagsisimula na ang World Live broadcast sa Amerika. Sa bansa natin, ang United States, ang Hero Series Generation 8 rocket ngayon ay gumagamit ng pinaka-advanced na rocket technology. Masigit pa sa doble ang bilis kaysa dati. At may automatic interception system para ma-handle ang anumang abala sa rocket launch. Bukod pa roon, 50 tons na ang payload ng Generation 8 rocket. Ngayon, ginamitan pa nila ng self-retrieval technology. Malaki ang tipid sa post-launch costs. At ang satellite natin ngayon, ipapakita rin sa outer space. Ang latest na Force Hammer project natin para maiwasan ang hindi inaasahang panganib. Planong tutukan ang rod ng Force Hammer sa open sea. Nang marinig ito, tumayo lahat, pinangungunahan ni matandang Su. Ano, tapos na ang development ng Force Hammer project. Nagulat si Wang Haitao. Ang Force Hammer ay parang post ng kuryente na pinakamalaking rod weapon. Ibinabagsak mula sa space orbit hanggang 10 beses ng sound speed ang bilis. Sa ganung bilis, kaya niyang pumasok ng daan-daang talampakan sa lupa. Kayang sirain ang kahit anong matibay na bunker o secret underground base. Mas mahalaga, kapag tumama ang rod sa target, ang damage niyan ay parang nuclear weapon na kayang butasin ang lupa. Galing space, mga 15 minuto lang bago tumama sa target. Ang mga high-speed weapon tulad ng Force Hammer ay may sobrang
Sobrang lakas ng impact, pero walang polusyon sa kapaligiran. Mas advanced ito kaysa mga nuclear weapon. Kung mamaster ng Amerika ang ganitong teknolohiya, malapit na silang maging invincible. Target nilang latitude at longitude malapit sa bansa natin. Kung ang Amerika, malaunch ng maayos ang Force Hammer, tiyak na magkakaroon ng malaking tsunami sa coastal areas ng ating bansa, magdudulot ng hindi matantyang pinsala. Si Sir Su ay nagsalita na may mabigat na tono. Nag-launch ang Amerika nang hindi nagsasabi sa atin ng ganitong nakakawasak na weapon. Wala silang pakialam sa bansa natin. Hindi na ito matitiis. Agad kong tinawagan ang mga kaugnay na departamento. Habang sinasabi ito, kinuha niya ang telepono at tumawag. Sa GIS ngayon, nagla-live broadcast ng satellite feed ng Amerika. May isang black rod na lumabas mula sa launcher. Ngayon nakikita na natin. Lumabas na ang Force Hammer. Sandali, ano yun? Habang nagsasalita ang GE host, habang in-explain ang Force Hammer, biglang nakita sa ilalim ng American satellite. May isang maliit na bagay na mabilis na lumilipad papunta sa satellite. Warning, detected. May unidentified flying object na papalapit. Nag-alarm ng malakas sa American satellite. Napatigil ang lahat ng nanonood ng live. Sino kaya yun? May naglakas loob mang insulto sa Amerika ngayon? Nagkakagulo ang mga tao sa harap ng GE. Sa Pentagon, nagulat si MacArthur habang binabasa ang report. Hindi alam ang flying object. Mukhang galing sa Blue Planet. Bilis ay mga 100 na sound speed. Sa 15 segundo, mababangga ang satellite. Isang scientist ang sumigaw. Siguro hindi nila gusto na pinangunahan natin ang mundo. Kaya gusto nilang manggulo. Pero kailangan may lakas para manggulo. Ibigay ang utos, ituloy ang Force Hammer launch. I activate agad ang interception weapon system. Hambog na sinabi ni MacArthur. Tamang-tama, sa live na ito, ipapakita natin sa mundo ang power natin. Sa paligid ng satellite, nagtipon-tipon ang infrared rays. Grabe, pinakabit nila ang infrared missile system. Sa satellite din. Ngayon, mas mahirap ng paluin ang satellite nila. Talagang mahirap na. Natulala si Sir Zu nang makita ang infrared rays. Agad siyang napaupo sa upuan. Sa ganitong bagay pa lang, alam mo na, may malaking technology gap pa sila sa Amerika. Sinimulan na ang infrared missile interception system. Nakalock na ang target. Launch! Matapos ang flash ng light mist, dos-dosen ng infrared missile ay lumipad papunta sa unidentified object. Biglang nagpakita ng laser beam mula sa ibaba. Sweep lang ito, agad na cover ang lahat ng infrared missile. Pagkatapos nawala ng lahat ang missiles, lahat ay napabuntong hininga bago pa makareact ang mga tao. Biglang tumahimik ang American satellite. Yung launcher na may energy kanina, biglang tumigil ang operation. Habang dahan-dahang gumalaw ang camera, doon nalaman ng mga tao, ang American satellite, tinamaan ng laser beam. Nabutas ito, ang Force Hammer rod na pang-launch sana. Nahati sa dalawa ng laser. Sa live broadcast ng Amerika, may maliit na rocket na tumago sa gitna. May nakasulat na Smile Toy Factory. Maliliit na letra na dahan-dahang dumaan sa kamera. Bukod pa rito, pagkatapos lumipad ng maliit na bagay, kitang-kita sa kamera, sa bagay na ito, naglabas ng spherical electromagnetic energy wave. Agad na ni-wrap ang buong satellite ng Amerika. Tapos tulad ng eraser, sa outer space, tinanggal lahat ng basura ng American satellite, pati ang live signal ng Amerika. Sa sandaling iyon naputol na. Si Sir Su at iba pa napigil ang salita. Ang Force Hammer ng Amerika napigilan na. At yung logo parang pamilyar ha. Bigla tumutok ang lahat ng matatanda. Habang ang mga tao, papunta sa Toy Factory base, biglang napansin ang maliit na bagay na may parachute. Lumapag mula sa round hole sa bubong. Parte siya ng rocket kanina. Nagtipon-tipon ang mga tao sa paligid ng maliit na bagay. Totoo, siya yung booster kanina. Grebe, na-recover ng buo ang booster na ito. Bukod pa dito, napaka-precise ng recovery niya. Sa mismong lugar ng launch, may reverse control pa habang bumababa. Talagang nakakamangha, isang maliit na laruan, napabagsak ang satellite ng Amerika na bilyon ang halaga, at napigilan pa ang posible na disaster sa ating bansa. Siguro shock na ang grupo ng Amerika ngayon. Iha, magkano ginastos mo sa rocket model na iyan? Tumingin ulit ang mga matatanda kay Suruksu. Hindi naman kaunti. Tinaas ni Suruksu ang 3 daliri. Napabigla si Sir Su, lumaki ang mata. 3 milyon lang, rocket yan ah. May miniature technology pa. Kung kaya talagang paliitin ang rocket ng ganito, at control ang gasto sa 3 milyon. Ibig sabihin, pwede nating tirahin ang satellite ng Amerika anytime. Sa outer space, lolo, 30,000 lang talaga. Sabi ni Suruksu habang nilulunok ang laway. 30,000 lang. Nagbibiro ka ba? Hindi nga sapat ang 30,000 para missile natin. Pero nakabili ka ng rocket pang space at fully loaded pa ng advanced weapons. Seryosong sinabi ni Zhu Aiming, iha. Saan ang toy factory na yun? Nagdududa talaga ako ngayon. Baka secret research base yan. At may threat na sa atin. Kailangan bisitahin talaga. Sumang-ayon din si Sir Su. Iha, sumama ka sa akin. Kasama ang mga tao ng military. Kung sariling tao natin ito, swerte talaga ang bansa natin. Kung ibang grupo naman, nagdalawang isip si Sir Su. Sa Pentagon ngayon, matapos mabutas ang satellite ng Amerika. Lumipas na ang 1-0 minuto. Lahat ng tao sa hall. Nakatitig lang sa malaking screen. 1-0 minutes ng black ang screen. Halos mabasag na ang keyboard ng scientists. Wala pa ring response. Biglang narinig ang tunog ng nabasag na salamin. Isang tasa ng kape, nabagsak sa sahig. What the fuck? Ano yun kanina? Tinanggal na ng foreigner ang sunglasses. Nanginginig na tumuro sa screen. Mukhang may smiley face. Saka may Chinese characters pa. Isang dayuhan ang tumayo at nagsalita. Kasabay nito, ibinalik ang video recording sa eksenang iyon kanina. Sa screen ngayon, isang maliit na rocket ang biglang lumitaw sa harap ng lahat. Sa rocket na ito, may kita kang nakasulat na isang linya ng teksto. Ito na kaya ang paraan ng pag-atake ng Dragon Country. Ang satellite ko, ganun na lang, view. Nawala na bigla. Galit na sigaw ni MacArthur. Sa mundong ito, kami lang sa Vihi ang pwedeng mang-api. Ayokong may mananakit sa amin. Tawagan agad ang military ng Dragon Country. Dapat magpaliwanag sila. Si MacArthur ay parang wasak ang puso. Ang satellite na iyon, nagmumula sa pinaka-advanced nilang teknolohiya. Marami pang teknolohiya ang di pa na ipapakita. Nawala agad at yung satellite pamahal. Umabot na ng daan-daang milyon ang gastos. Grabe ang mahal nito. Nasira lang ng isang laruan. Nagbago ang eksena. Pumasok tayo sa pabrika ng laruan. Mataas ang tingin sa'yo ni Sulao. Ikaw si Chen Xiao, di ba? Ikaw ba gumawa ng rocket model kanina? Pagkatapos ipaliwanag ni Sulao ang nangyari.
Saka mo lang naintindihan, hindi pala sila nandito para mag-imbestiga, kundi dahil nagka-interes sila sa rocket model. Nahuli ang atensyon nila. Ano bang meron ka? Sabi ko laruan lang naman bibilhin. Ikaw, ginawa mo talagang totoong rocket. Sige na sana pero nilipad mo pa sa langit. Napatamaan mo pa yung Aether satellite. Ang laki ng gulo nito. Medyo wala nang ang magawa si Suru Oksui at nagsalita. Gulat na gulat ka sa narinig mo. Sandali lang. Ano yung sinasabi niyong nabagsak yung Aether satellite? Naku, kailangan ko bang bayaran yun? Bayad? Hindi naman kanila ang kalawakan. Bakit sila nakalutang dito sa parte natin? Hindi naman natin ginamit ang armas. Laruan lang talaga iyon. Kung mahina gawa nila, kasalanan ba natin? Tahimik na sabi ni Lolo Su sa gilid. Kung ibebenta mo ang teknolohiyang yan sa militar, wala kang dapat alalahanin sa seguridad. Magtatalaga kami ng mga nagbabantay sa'yo ng lihim. Dagdag pa, bibigyan ka namin ng 200 milyon bilang bayad. Kung ayaw mo naman, pwede tayong pumirma ng strategic partnership. Hiram lang namin teknolohiya, babayaran ka ng usage fee. Bago pa man kami pumunta rito. Plano na ni Sulao ang teknolohiya sa rocket model na ito. Kahit na automatic intercept weapon o automatic retrieval tech, pati VIP wala pa nito. Kung mag-share ng ganitong tech, malaki ang ambag sa military at aerospace ng Dragon Country. Hindi lang basta mag-overtake, kundi total domination. Sobrang talo na agad sila. Ang lakas ay ang tunay na boses. Basta merong cutting edge tech. Hindi na importante anong sabihin ng Aether. Narinig kang agad kang sumang-ayon. Ang pera di na mahalaga. Ako rin ay mamamayan ng Dragon Country. Makapag-ambag sa bansa, honor yun. Responsibilidad nating lahat yan. Bago umalis si Sulao, i-scan mo ang fingerprint niya sa remote dahil ang rocket model mo hanggang ngayon nasa kalawakan pa. Di pa na ibabalik hanggang ngayon. Pagbalik sa base, agad na activate ni Sulao ang fingerprint recognition. Nilagay ang remote sa sahig. Sa sumunod na sandali sa remote, biglang naglabas ng virtual projection sa tatlo space. Sa gitna ay yung rocket model. Lahat ng laki ang mata sa nakita. Grebe, live holo projection na ba to? Isang researcher, di makapaniwalang nagsalita. Pwede, possible. Lumingon ang buong mundo sa rocket sa gitna. Pero para mag-project ng ganito kalaki, dapat merong light absorption scan tech. Pero ganito bang tech totoo? Imposibleng meron sa totoong buhay niyan. May ibang researcher, curious na pinalo ang virtual image, pero hindi na apektuhan mga projection. Mukhang hindi karaniwang light projection. Pati si Sulao sumubo. Kaagad, pagdikit niya, biglang gumalaw ang buong mundo. Talagang nag-zoom in. Nagulat ang lahat sa nakita. Parang na-realize din ni Sulao. Paulit-ulit niyang ginamit ang kamay. Kinokontrol ang virtual image. Napatunayan niyang buong mundo ng projection. Pwedeng lumaki o lumiit ayon sa kilos mo. Tinap niya kung saan-saan. Agad lumabas ang standby mode. 45,678 na araw. Hindi ako namamalikmata, diba? Napahiyaw bigla si Sulao. Sa panel sa harap ng lahat, nakasulat ang standby time. Ito normal standby time sa space. Kapag ginamit ang mga function, bawas din ang standby time. May matandang researcher na inayos ang kapal ng salamin. Nagsalita, aba, grabe. Ibig sabihin nito, kung hindi gagalawin ang rocket model, pwedeng tumakbo sa space ng higit 100 taon. Isang rocket energy expert ang nagduda. Biro mo ba yan? Anong materyales kayang magtagal ng ganun? Kahit solar hindi kakayanin. Tingnan nyo, may instructions dito. Atomic fission ang power ng bagong engine. Tapos energy storage na layered ang output. Sabi ni Sulao habang mahinang binasa niya aloud. Anong atomic fission yun? Nagmura na yung matandang researcher. Alam niya kung anong ibig sabihin nun. Kung magagawa mong atomic fission sa micro level at mag-store ng energy, di lang 100 taon, kahit ilang libo pang taon kakayanin. Pero impossible yun, unless may particle collision. Para mag-start ang project na to, laruan lang na rocket pero imposibleng ganito naka-advance. Puno ng duda ang matandang researcher. Bigla, nag-alarma ang projection, may pulang exclamation mark. Alerto. Alerto, biglang narinig ang malakas na tunog ng alarma. Auto-on ang intercept weapon system. May researcher na tinuro sa holo projection. Na-curious siyang nagsabi, tingnan nyo, ano yung mga itim na tuldok? Sabay-sabay na patingin ang lahat. May ilang interceptor sa preset track. Di makapaniwala si Sulao. Ito ang Smart Generation 2. Dito lang pala nila nakita. May batang researcher na nagtanong, ang Smart Gen 2, di ba yung gumagawa ng electric car? Di ba pumalpak daw ang launch ng satellite nila? Pa-show lang yun. Ang mga nakikita natin. Yun ang gusto ipakita ng Amerika. Ang original na smart rocket. Matagal lang naging successful ang launching. Iba ang aerospace sa VTA kumpara sa Dragon Country. Pwede ang private companies nila mag-launch ng satellites. Hindi natin ito kayang bantayan. Seryosong sabi ni Ginoong Su. Sila inasa kalawakan lang. Binabantayan nila ng live ang teritoryo ng Longgo. Di ko inasahan. Kahit ang second gen satellite nila tagumpay na. Mukhang ganun nga. Kailangan nating muling suriin ang kumpanyang ito. Naku, mukhang mababangga na. Sumigaw ang researcher. Lahat dali-daling tumingin sa unahan. Sa eksenang ito, yung rocket model. Malapit na sa SMAC na second gen satellite. Pero bago pa mangyari ang banggaan, may lumabas na liwanag mula sa rocket model. Tinakpan ang SMAC second gen at iba pa. Pag nawala na ang liwanag, nawala na rin ang satellite. Para kang nanonood ng sci-fi movie. Direktang ipinakita sa harap namin. Saan na yun? Biglang nawala lang. Niloloko mo ba ako? Di na mapakali si Ginoong Su. Dati hinanap nila ng matagal. Pero di nila nahanap ang SMAC satellite. Sabi daw si SMAC may bagong invisibility tech daw yun. Di talaga mahahanap. Pero sa virtual na imahe ngayon, hindi lang nahanap. Tahimik pa nilang sinira. Kahit marami nang nakita si Ginoong Su. Ngayon parang di na siya makapaniwala. Tahimik ang lahat sa kwarto. Sobrang nakakagulat ang nangyari. Sa tingin nyo kaya animation lang ito? Baka galing lang sa holographic projection. Sabi ng isang researcher sa gilid. Narinig ito ng lahat. Agad silang nag-react. Paano mangyayari yun? Lahat ng nasa video. Holographic man o hydrogen engine. Sobrang science fiction talaga. Di kaya ng modernong tech. Siguro nagpapakitang gilas lang siya kay Ginoong Su. Kaya sadyang pinalabas niyang animation ito. Nasa outer space kasi nangyari ito. Walang makakapagpaliwanag ng sigurado. Hayaan na muna natin. Hintayin matapos ang press conference. Kahit may kontrata na kami sa toy factory, di agad papasok ang bayad. Kailangan ko munang ayusin ito. Hawak ang ulo, lumabas si Ginoong Su. Samantala, headquarters ng SMAC Aviation sa Vic. Sumigaw si SMAC na nagmamadali. Nasaan na ang second gen ko? Bakit sabay-sabay? 3 satellite ang biglang nawala? May makakapagpaliwanag ba sa akin? Si SMAC halos mabaliw na. Yung second gen satellite na yun, 3 lang ang inilunsad. Gumamit pa ng utang mula gobyerno ng 8th.
Tapos na talaga kami. Baka yung satellite natin ang nagkamali, sabi ng empleyado kay Sma. Boss, narinig ko daw yung bagong satellite natin sa VIF. Sinira raw ng isang weapo ng Longgo. Baka sobrang advanced na black tech yun. Baka yung atin dinadala ng Longgo black tech. Ano bang Longgo yan? Insulto naman sa katalinuhan ko yan. Yung mga taga-Longgo puro pansarili lang. Di naman nila ilalaan ang resources. Para sa high-tech na ganito, tawagan mo agad ang White House. Kakausapin ko ang president. Nagmadaling lumabas si Sma. Kinabukasan ng umaga, ang daming journalist mula Wiki ang dumating. Isa-isa na silang dumarating. Utusan silang pumunta sa press con ng Longgo. Live broadcast pa ng 8th yun sa buong mundo. Gusto pa man din nilang magyabang. Pero sila pa ang napahiya sa mundo. Yung mga Longgo characters, inilabas na rin ng mga tao sa VIF. Kakasimula lang ng press con. Biglang tumayo ang reporter ng 8th at nagtanong, "Excuse me, kahapon ba isinadya ng Longgo na atakihin ang satellite namin? Gusto niyo bang magpasimula ng giyera?" Ngayon, ang spokesperson ay Minister ng Foreign Affairs ng Longgo. Kagabi nag-emergency meeting sila. Kabisa na niya lahat. Alam na rin niya ang buong kwento. Inasahan na niyang may mga tanong ang AC. Pero di niya inakalang bago pa press con. Unang-una pa lang sila na ang umatake. Simple lang ang pakay ng reporter. Gusto agad itakda ang tono ng issue. Kahit anong paliwanag ng Longgo, lalabas pa ring pilit lang. Agad-agad ang reporter na ito. Sa Longgo kasi, may kasabihang, hindi pwedeng kainin ang mainit na tofu ng padalos-dalos. Sobrang apurado niyo naman. Pero ayos lang. Sabi nga ng matalino, magaling sa pag-intindi at pagtanggap. Sasagutin ko muna ang tanong mo. Ngumiti si Ho Chuanying. Sabi niya sa reporter. Dahil naniniwala ang bansa nyo na kami ang sumira sa inyong satellite, pakiusap, itanong nyo rin sa aming bansang Dragon kung sa papaanong paraan at anong sandata ang ginamit namin para atakihin kayo. Kailangan pa bang itanong yan? Lahat ay nakakita. Naglabas agad ang reporter ng isang litrato. Sa litratong ito ng pag-atake sa satellite, mayroong mga sulat ng bansang Dragon. Hindi ba patunay ito na tao ng bansang Dragon ang umatake sa aming Estados Unidos? Kalmadong sumagot si Ho Chuanyin, ito ba ang tinutukoy mo? Ang bagay na ito ay sa bansang Dragon na. Pero ayon sa aming impormasyon, isa lamang itong maliit na laruan. Tumayo ang isa pang reporter mula VIF at nagsabi, laruan? Nagbibiro ka ba? Ang laruan nyo ay nakakaabot sa langit at kaya pang butasin ang aming satellite. Pati ang martilyo ni Thor ay kaya nitong sirain. Sa totoo lang, ang laruan ng Estados Unidos ay hindi kaya. Pero ang laruan ng bansang Dragon ay kaya. Noong araw na nag-launch kayo ng satellite, isang toy factory sa bansang Dragon ang nagkataong nag-launch ng mga toy rocket. Nagkataon lang na ang satellite ng 8th ay nasa tapat mismo ng laruan. Humarang kayo sa daan. Sino ang mag-aakalang marupok ang satellite nyo? Kaya nagkaroon ng ganitong aksidente. Dahan-dahang paliwanag ni Hua Chuanyin. Tulala ang lahat ng mga reporter ng 8th. Nag-launch ng toy rocket. Ano to? Simpleng paputok lang. At marupok pa kamo? Anong klaseng biro ito? Satellite yan. Anong laruan? Hindi ba kalokohan lang ito? Ang kalawakan ay teritoryo ng Estados Unidos. Nandoon ang aming mga satellite. Dapat kayong magpaliwanag sa pagsira nito. Tumayo ang isang reporter na galit na galit. Una, ang toy rocket na ito ay gawa ng isang pribadong kumpanya at walang kinalaman sa aming gobyerno. Dati, ang inyong pribadong satellite ay basta-bastang nag-ispiya sa amin at hindi rin kami nakialam noon. Ngayon, inaasahan namin na ganoon din ang magiging trato nyo. Pangalawa, hindi inyo ang kalawakan. Pag-aari ito ng lahat ng tao sa mundo. Sana sa susunod, bago mag-launch ng rocket, ay anunsyo nyo ang inyong ruta para maiwasan ang susunod na aksidente. At panghuli, ang bansang Dragon tungkol sa insidenteng ito ay nagpapahayag ng malalim na panghihinayang. Salamat sa inyong lahat. Salamat lang. Anong pakinamin sa panghihinayang nyo? Paano na ang satellite namin? Nakatunga nga ang mga reporter ng 8th. Pasensya na, may huling hirit pa ako. Kamakailan, ang mga ganitong toy rocket sa amin ay baka maging madalas ang paggamit. Kaya ang lahat ng aircraft sa himpapawid namin ay umalis na agad sa airspace ng bansang Dragon para maiwasan ang anumang pinsala. Abiso ito, hindi ito pakikipag-usap. Pagkasabi ng huling linya ay lumabas na si Ho Chuanyin. Samantala, sa loob ng isang opisina sa Estados Unidos. Ano? Tapos na agad, ito na ang pinakabobong kasinungalingan, sabi ng lalaking nakaitim kay Biden. Ginoong Pangulo, pagkatapos ng press conference, naglabas ang bansang Dragon ng katulad na laruan. Ayon sa pagsusuri ng ating DIF, kamukhang-kamukha ito ng nasa video. Mukhang hindi nagsisinungaling ang Dragon Country. At nag-imbestiga na rin kami. Totoo ang siyaw haha toy factory. Nanlaki ang mga mata ni Biden at sinabing, ang ibig nyo bang sabihin, ang simpleng toy rocket na ito ay nagpabagsak sa bilyon-bilyong satellite ng ating Estados Unidos? Seryosong sumagot ang Defense Secretary. Ginoong Pangulo, mukhang iyon nga ang katotohanan. Bago ito, hawak ng AFE ang bentahe sa kalawakan. Kaya nitong mga nakaraan, ang Estados Unidos ay todo-todo ang pag-develop ng space weapons. Ang mga nuklear ay hindi basta-bastang magagamit ng sinuman. Pero ang nakatakdang ay launch na. Martilyo ni Thor ay iba. Kumpara sa nuklear, isa itong mas malakas na sandata na kaya kang tapusin mula sa kalawakan nang hindi nangangailangan ng mahabang labanan. Pero ang dakilang proyektong ito ay nasira lang ng isang laruan mula sa kanila. Ibig sabihin nito, ang bansang Dragon ngayon ay may napakadaling paraan para umatake sa orbit. Tama ang iyong inaalala. Ang mga gamit ng bansang Dragon hindi lang nakakaabot sa taas. Tila kaya rin kumilos mag-isa sa orbit. Sa galaw ng tatlong Smack Gen 2, noong papasok na sila sa sakop ng Dragon Country, ay agad silang hinarang. Umiling si Biden at nagsabing, nag-iba ang timpla ng bansang Dragon. Napakalakas ng loob nila. Makikita ito sa nangyaring insidente. Habang sa panig naman ng bansang Dragon, nagtatakang nagtanong si Suru Oksu kay Sulao, Lolo, hindi ba't sabi mo, peke ang mga function ng laruang ito? Bakit niyo ipapa-upgrade kay Chen Xiao ang jet? Kahit retirado na ang mga eroplanong iyon, hindi yun basta-basta pwedeng galawin ng iba. Isa lamang siyang negosyante, di ba? Apo, nagkakamali ka. Ngayon ko lang nalaman mula sa iyo na ang toy rocket na ginawa ni Chen Xiao ay kinuha lang ng 5 araw. Kahit sabihing plano lang ang ibang function, ang mismong paglipad nito at ang teknolohiya ng paglanding nito ay sadyang kahanga
humahanga na. Sasabihin ko sa iyo, ang teknolohiyang ito, kung malalaman ng Estados Unidos, ay bibilhin nila ng bilyon-bilyon. Ang ibigay niya ito sa atin ng ganoon, ay malaking panalo para sa atin. Dito mo makikita, na tapat ang kanyang pagmamahal sa bayan. Hindi siya tulad ng sinasabi mo, na negosyanteng pera lang ang habol. Paliwanag ni Sulao. At kung bakit niya ito ibinebenta, sa tingin ko ay may dalawang dahilan. Una, para mas pahalagahan natin ito. Kapag walang gastos, hindi ito pahalagahan. Pangalawa, sa posisyon niya, maaari niya itong hindi ilabas, pero ibinigay pa rin niya. At kahit hindi sinasadyang, na ipakita ito sa buong mundo, wala siyang kahit anong sisi sa atin. Maaaring inosente lang siya, o sadyang napakagaling niya. Nabaliwala lang sa kanya ang teknolohiyang ito. Ang pagpapagawa sa kanya ng tatlo, Higenjet, ay para makita ang tunay na galing ni Chen Xiao. Isa pa, gusto nating gamitin ang laser sa toy rocket para ilagay sa ating mga fighter jet. Pero, ang ating mga researcher, ilang araw na, hindi lang sa pagkakabit, pati basic principles ng laser hindi makuha. Sa pagkakataong ito, kailangan natin si Chen Xiao. At malapit na ang test flight ng 5 Higenjet. Ang gobyerno sa pagkakataong ito. Pero pinili nilang gamitin ang karagatan sa paligid ng lungsod ng Tianhai. Para sa simulated combat, si Matandang Su ay seryosong nagsalita kay Suru Oksui. Xiao Yinghua, kamakailan, bumili sila ng bagong henerasyon ng fighter jet mula sa magandang bansa. Baka pumunta sila para manggulo. Ngayong beses, kailangan nating maging handa sa lahat ng bagay. Kung manggugulo sila, gusto kong makita kung ano ang kayang gawin ni Chen Xiao dito. Baka may sorpresa siya para sa atin. Sa loob ng pabrika ng laruan sa oras na to, kumakain ka ng inihaw na manok kasama si Mang Wang, ang gwardya. Kahit di pa pumapasok ang pera ni Matandang Su, yung pera ni Suru Oksui ay pumasok na naman. Medyo gumanda na ang pagkain dito. Biglang, may malaking truck na dahan-dahang huminto sa gate. Sa likod ng truck, may sobrang laking bagay na kapatong. Binalot pa ng tarpaulin. Mukhang isang aircraft. Ikaw si Chen Xiao, di ba? Ito ang bagay na inutos ni Commander Su na ipadala dito. May ilang sundalo bumaba ng truck. Tinititigan mo yung bagay sa likod ng truck. Nagmumukha kang tulala. Ito na ba yung gustong ipamodify sa akin? Ang laki nito, ng laruan na to. Dati, tinawagan ka lang ni Matandang Su. Gustong ipamodify sa'yo ang isang bagay. Sa presyo, madali namang pag-usapan. Di mo masyadong sineryoso. Kasi hindi pa pumapasok yung 2 bilyon. Kaya hindi mo rin matanggihan. Kaya pumayag ka na lang. Akala mo maliit lang ang ipapagawa. Hindi mo inasahan na ganito kalaki pala. Nang tinanggal ang canvas, bigla kang napatigil at napabuntong hininga. Lumapit ang isang opisyal ng militar, Hai Chen Xiao. Ako si Liu Ming, ako ang in charge sa project na to. Pakiusap, ikaw na muna bahala. Kinalamutak mo ang ulo mo. Tinanong mo si Liu Ming, di naman pahirap eh. Basta may bayad yan, di ba? Di rin naman ako pwede magtrabahong libre para sa army nyo. Ano ba kailangan baguhin? Ipinaliwanag pa ni Liu Ming. Ito ay 3rd generation fighter jet ng Longgo natin. Dati nang na-retire to. Ngayon, kulang ang ika-4 na henerasyon sa Eastern Theater. Kaya naisip naming baguhin to para madagdagan ang bilang. Actually, normal pa lahat ng makina at system ng jet na ito. Wala ka namang kailangan baguhin ng malaki. Basta kuminis lang ang panlabas na hitsura. Pinturahan lang, basta mukhang astig, ayos na. Tumango ka. Nandito na kasi to, wala ka namang magagawa. Sabi ni Liu Ming, isang linggo mula ngayon. May military exercise sa Eastern Sea. Kailangan natin ng 3rd gen jets para madagdagan. Kung pwede lang sana, dito na muna ako titira. Titingnan kung paano ko kayo matutulungan. Hindi ka kampante, Pwede naman, pero wala akong kwarto dito. Kailangan mo lang magtiyaga. Walang problema yan. Agad na tumango si Liu Ming. Nang umalis na ang lahat, doon mo palang sinimulang suriin. Ang harap ng luma ng 3rd gen jet. Basag-basag na pintura at sirang katawan nito. Kitang-kita na maraming pinagdaanan sa himpapawid. Huminga ka ng malalim, kahit ano pa, malaking nagawa ito para sa Longgo natin. Mga bayaning tagapagtanggol ng himpapawid. Paano mo hahayaan na masayang lang ito? Kung ganoon, bibigyan kita ng bagong buhay. Dahan-dahan mong hinawakan ang katawan ng lumang jet. Sinimulan mong kunin ang mga detalye ng pag-modify. Panukala sa pagpapaganda ng hugis at frame. Bagong sistema ng hybrid power. Full hollow wave radar system. Plasma cannon module. Tiningnan mo ang mga upgrade plan sa system. Lumabas lahat sa screen mo. Napangiti ka ng bahagya. Sa command room ng Eastern Military District. Maraming pinuno ang nakaupo sa mesa. Pinakamababa dito ay may 2-4 na bituin ang ranggo. Nasa pinakaulunan, si Zhu Aimin, Commander-in-Chief ng Longgo Air Force. Ngayong araw, tinawag ko kayong lahat para sa special meeting. Siguro alam niyo na rin ang dahilan. May military drill tayo sa Eastern Sea ngayon. Ang bida ay ang latest 5 Gen na fighter jet natin. At ang goal ng exercise na to, para takutin ang Sakura Country. Kamakailan, sa paligid ng Diaoyu Island, lagi na lang umiikot ang mga barko mula sa Sakura Country. Pero dati, limitado ang sakop ng 4 Gen jets natin. Mismong Diaoyu Island na ang abot ng range nila. Sinamantala ito ng Sakura Country. Kaya malakas ang loob nilang manggulo. Pero ngayon, ang bagong 5 Gen natin, doble na ang range. Handa na silang lumaban kahit anong oras. Dahil sa pagpapakitang ito, siguradong matatakot ang Sakura Country. Sabi ni Zhu Aimin sa lahat, may isa pa akong balita. Balitang bumili rin ng bagong aircraft ang Sakura Country mula magandang bansa. Di pa alam kung anong klase. Wala pang kumpirmadong detalye. Para sigurado, kailangang handang-handa tayo sa drill na ito. Mga kasama, mabigat na trabaho ang pag-develop ng depensa natin sa Longgo. Iba tayo sa ibang bansa. Late na tayo nagsimula. Medyo nahuhuli ang teknolohiya natin. Bawat research at hakbang natin, sobrang hirap. Pero kailangan nating magkaroon ng kumpiyansa na mananalo tayo, kahit kulang ang kapasidad natin. Pero ngayon, ang ating 5th Gen fighter jets ang pinakamataas na teknolohiya ng Dragon Country. Naniniwala akong lalo pang gaganda ang teknolohiya ng bayan natin. Seryosong sinabi ni Zhu Aimin sa lahat. Matapos marinig si Zhu Aimin, tumango rin ang lahat. Lakas ang sukatan ng totoo. Kahit saan bagay ang prinsipyo na malakas ang panalo. Sa military drill na ito, gusto naming ipakita ang laban ng 5th Gen at 4th Gen jets para ipamalas ang kakayanan ng 5th Gen. Pangtakot ito sa Sakura Country at sa likod nilang Amerika. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Makakalipas ng 3 araw, tapos
mo na ang pag-modify sa third gen jet. Isang bagong eroplano ang nasa workshop ngayon. Silver gray ang katawan, streamlined na kurba, mukhang punong-puno ng teknolohiya. Hindi makapaniwala si Liu Ming sa kanyang nakikita. Ito ba talaga ang third gen jet? Kaunting binago lang. Ay, heto nga pala ang manual. Habang nagsasalita ka, inabot mo ang mas makapal pa sa brick na manual. Napatulala na lang si Liu Ming. Patay na. Mukhang nil-dismantle ang third gen jet. Tapos gumawa ng bagong shell. Ganyan, siguradong hindi lilipad yan. Ang inaasahan lang talaga nila. Lumipad lang, pwede na. Malamang unang babagsak sa laban kontra fifth gen. Pero ginawa mo pang ganito. Maganda lang, pero walang silbi. Paano ko ipapaliwanag to? Parang walang pag-asa si Liu Ming. Tapos biglang, may tunog ng truck horn sa gate. Wala nang pag-asa ang itsura ni Liu Ming. Wala na talagang magagawa. Kailangan na lang dalhin to pabalik. Sa isang destroyer sa East Sea ngayon, nandyan ang mga military leader sa deck. May tig-isang binoculars, tumitingin sa paligid. Kaya sa dagat ginanap ang exercise na ito. Layunin, ipakita ang dalawang bagong katangian ng fifth gen jets. Una, sobrang low altitude flight. Kaya, maaaring umatake sa kalaban na malapit sa baybayin. Hindi obra ang karaniwang ship-based air defense. Pangalawa, sobrang iksing takeoff at landing mula sa barko. Itong dalawang katangian, mas klaro ipakita sa dagat. Ito ang pinaka-advanced na teknolohiya ngayon sa Air Force. Sabi ni Zhu Aimin sa radio, lahat ng departamento maghanda. 4th gen jets, maghanda sa paglipad. Sa deck ng destroyer ngayon, dalawang bagong 5th gen jets nakahanda na. Ayon sa plano ng drill, 4th gen jets muna ang lilipad. Tapos ang 5th gen ay magta-takeoff galing deck. Sa sobrang iksing distansya, at hahabulin ang 4th gen jets. Hindi pa nagtatagal. Ilang fighter jets ang dumaan sa taas, malakas ang tunog. Lumipad sa ibabaw ng lahat. Sumunod, nakaramdam ng matinding init sa deck. Kahit nagtago na ang lahat sa ligtas na lugar, ramdam pa rin nila ang matinding init mula sa 5th gen jet engines. May bugso ng asul na liwanag, parang espada, biglang sumalpak sa ulap ang 5th gen jet. Astig, grabe talaga ang launch nitong 5th gen. 10 metro lang ang takeoff. Ang bilis agad, hindi kaya ng 4th gen. Ang 4th gen, kahit full power, kailangan pa ng lagpas 25 metro. Ibig sabihin, kung sapat ang production natin, isang destroyer, kayang lagyan ng mas maraming 5th gen jet. Nakita nila ang 5th gen na nag-takeoff ng mabilis. Bilib na bilib ang mga Air Force leaders. Grabe ang impact sa eksena. Sa langit, dalawang 5th gen na sumunod mag-takeoff. Habol na nila ang 4th gen sa air. Aminado ako, mas mabilis talaga ang 5th gen. Bukod pa doon, mas malawak din ang radar nila. Walang ligtas sa harap ng dalawang 5th gen. Target locked. Open fire na. Ang pilot ng 5th gen, si Lan Yu, nagsalita sa radio. 0 is a received. Open fire. Ginawa ni Lan Yu ang senyas kay Huang Hai sa kabilang side. Nagbigay ng senyas si Lan Yu kay Huang Hai. Ang dalawang 5th gen jets, sabay nag 720 degree na ikot pa kaliwat kanan. Mabilis na umangat pataas. Pagkatapos malock ang target, isang push ng thruster, sumugod pababa sa 4th gen jet. Nagpa-fire ng virtual missiles bawat isa. 4 na 4th gen jets, unti-unting bumaba. Matapos umatake ang dalawang 5th gen jets, pumasok din sila sa attack range ng ibang 4th gen jets. Pero, biglang nagkalat ng light beam sa likod ng 5th gen. Nawalang bisa ang lahat ng attack ng 4th gen. Umarangkada ulit ng malaking ikot. Nasa likod na naman ng 4th gen jets. Sunod-sunod na lock dito. 4 na 4th gen jets ulit ang bumagsak. Sa deck, ang mga leaders, nakita ang laban sa langit. Nagulat at humanga silang lahat. Tunay ng 5th gen to. Ibang level talaga. Sa 2 minuto lang, natanggal na ang 8 4th gen jets. Bilis at lakas ng atake. Lamang sa agility lahat. Grabe galing. Bukod pa diyan, sana'y mag-teamwork ang dalawang 5th gen jets. Ang saya. Isa na lang natitira. Teka, tila may mali. Di ba 10 dapat na jets ang handa? Bakit isa ang kulang, yung 3rd gen? Habang busy humanga ang mga leader sa 5th gen, napansin nilang kulang ang isang jet. Report, di makalipad normally si Pilot 10. Sa radio, nadinig ang boses ni Pilot 10 na walang gana. Ano? Hindi makalipad, Go Haibo, pati 3rd gen jet, di mo mapalipad. Ikinatuwa ni Zhu Aimin ang sitwasyon. Pansin siya mismo ang pumili ng pilots para sa red at blue team. Matalinong pili ang mga ito. Ang mga pilotong ito, bawat isa mahalaga sa Dragon Country. Sa isang banda, mas mahigit pa sila sa value ng jets. Itong war games, para mas matest ang flight performance. Iisang batch ng pilots ang gamit. Si Go Haibo ay top pilot din. Pero sinabing di niya kayang imaneho ang 3rd gen jet. Lahat ng leaders nagtaka. Nakasimangot si Go Haibo, ito na nga ba? Commander, actually, gusto ko na sanang sabihin kanina pa. 0 minutes ago pa. Nahihiya lang talaga ako. Binabasa ko ang manual. Hanggang ngayon, di ko makita ang switch ng engine. Wala na talagang magagawa. Paano nangyari to? Di ba 3rd gen yan? Teka lang, yan ba ang eroplano na gawa ng toy factory? Biglang may naalala si Zhu Aimin. Commander, di ko alam anong klase ang ginawa nilang upgrade dyan. Pero sigurado akong hindi na ito 3rd gen jet. Halos umiyak na si Go Haibo. Yung ibang jets, lampas taas na. Ako, di pa rin makita ang engine switch. Yung iba, bagsak na sa laban. Ako, hanggang ngayon wala pa rin pambukas ng switch. Sobrang nakaka-depress. Ay, switch mo ang live feed sa akin. Gusto kong makita kung anong kalokohan ang ginagawa ni Go Haibo. Sabi ni Zhu Aimin sa walkie-talkie. Kasabay nito, dinala nila lahat sa command room ng destroyer. Nang naipakita ang video feed, nagulat ang lahat. Sa screen ngayon, isang bagong-bagong eroplano ang nakapark sa runway. Iyan ay isang 3rd generation na jet. Anong kaabutan yan? Mukha itong alien na sasakyan. Walang magagawa. Sobrang nakakamangha ang eroplanong ito. Puno ng futuristic tech na parang umaapaw na sa screen. May isang boss na napansin ang kakaiba. Mukhang hindi talaga ito eroplano ngayon. Parang galing sa future. Mali ang gamit na materyales dito. Bakit walang kahit anong reflection sa araw? Pero ang linaw niyang tingnan. May isa pang boss na nagsalita sa lahat. Hindi lang materyales ang problema. Tingnan niyo pa, sa buong eroplano, walang slot ng armas o missile mount. Parang hindi naman ito fighter jet. Tumango-tango ang lahat.
Medyo nainis din si Gu Amin. Plano ko lang ipaayos ng konti sa'yo. Pero naging laro ang pambata na talaga siya. Ano, display lang to na hindi makalipad o lumaban? Samantala, sa loob ng eroplano si Gu Haibo, mukhang wala na siyang pag-asa. Pinagtitinginan siya ng mga boss sa screen. Parang unggoy na nakakulong sa hawla. Parang puwit ng unggoy ang mukha ko. Nakakahiya, di ba? Ako, halos 20 years na ako sa Air Force. Tapos ngayon, hindi ko pa kayang patakbuhin ang eroplano. Bahala na si Gu Haibo, wala na siyang pake. Yung manual na mas makapal pa sa hollow block, tinapon lang sa tabi, tapos pinindot-pindot ang mga buton sa screen. Biglang, isang malakas na tulak ang naramdaman sa ilalim. May asul na ilaw na lumabas sa ilalim ng eroplano. Kita sa mata, nag-hover na sa ere ang buo. Matinding puting init, halos nag-distort na ang video feed. Nakita ni Zhu Aiming ang nangyayari. Dali-daling nagtanong sa radyo kung ano nangyari. Gu Haibo, ano ginawa mo? Di ko alam, parang may masamang kutob ako. Kasabay ng pag-iyak ni Gu Haibo, ang third gen jet na lumulutang sa ere. Biglang nawala ang bakas. Lahat ng boss napatulala. Gu Haibo, copy kung naririnig mo. Paki-copy kung naririnig mo. Sumisigaw si Zhu Aimin sa walkie-talkie. Pero walang sumasagot mula sa radyo. Sa radar sa screen, nawawala na rin ang signal ng eroplano. Namamalik mata ba ako? Kanina, vertical take-off yun, di ba? May isang boss na parang hindi makapaniwala. Suot ko pa shades ko, kitang-kita ko lahat. Talagang vertical take-off yun. Tapos biglang nag-horizontal thrust, nawala agad. Ang bilis ng pag-alis niya, at least match isa yun. Brebe, take-off speed pa lang yun. Mula 0, instant match isa agad. Kasabay noon, urgent na boses ng operator sa radyo. Report, may unidentified flying object sa ating exercise area. Pati isang nuclear-powered aircraft carrier. Sobrang bilis nila. Ayon sa direction, mukhang galing sa Sakura country. Nagulat si Zhu Aimin sa narinig, baka may balak ang mga taga Sakura. Alam na nilang nandito tayo para sa drill. Pero sinadya pa rin nilang magpadala ng carrier fleet. Yung inishina yon, malamang yun ang bumili sila galing sa Amerika. Anong update sa ere ngayon? Report, lahat ng Sham 4th gen jets natalo na at bumalik. Yung 5th gen natin nagro-ronda pa, ready na para tumanggap ng utos. Handang mag-short landing sa carrier. Sabihin sa kanila na itigil agad ang drill. May ELK na papalapit sa area natin. Pumunta sila at alamin kung ano yon. Nasa teritoryo ng Longgo to. Warningan silang umalis agad. Kung kailangan, pwede silang paalisin ng puwersa. Ang commander tumango. Handa kami ngayon kasi na-inform na kami agad na baka may gagawin ang Sakura country. Kasi kadalasan, bago may gawin ang amo, papadala muna ang aso para mag-ingay. Kaya ngayong 5th gen jet natin, bukod sa standard armaments, may live ammunition pa para sa ganitong emergency. Natanggap ang utos ni Lanyu at Huang Hai. Agad silang nagpunta sa direksyong ipinapakita ng radar papunta sa bansa ng Sakura at nagsimulang maghanap. Makalipas ang ilang sandali, may lumitaw na isang fighter jet sa kanilang paningin. Nang makita nila ang fighter jet na iyon, nagulat si Lanyu, bagamat may maliit na araw sa katawan ng eroplano. Pero base sa disenyo ng buong eroplano, hindi ito mukhang fighter jet ng bansa ng Sakura. Mas mukha itong sa Estados Unidos. Pero hindi pa nila naranasan ang ganitong klase ng eroplano. Ulat, 01, si Lanyu ito. Mukhang bagong henerasyon ng fighter jet ng Amerika ang katapat. Kakatapos lang magsalita ni Lanyu, ang fighter jet sa paningin nila, biglang napalibutan ng parang hugis agila ang buong katawan. Sa isang iglap lang, lumipad ito sa pagitan ng dalawang 5th generation na jet. Ano? Supersonic flight. Ang bilis nito, siguro nasa 3 match. Habulin natin, sabi ni Lanyu sa radyo. Kasama ni Huang Hai sa pagpapatakbo ng 5th generation jet at hinabol ang pinakabagong fighter jet ng bansa ng Sakura. Pero habang nagsasalita si Lanyu, narinig sa command center sa pamamagitan ng radyo, napatahimik sa pagkagulat ang mga opisyal. Alam nila ang lahat ng jet ng Amerika ngayon. Pero hindi raw kilala ni Lanyu ang eroplano sa harapan. So malamang ito ang pinakabagong jet ng Amerika at binenta pala iyon sa kanilang kaalyado. Siyempre ang target ay ang military exercise ng bansa ng Dragon. Batay sa report ni Lanyu kanina, malamang mas malakas ang bagong henerasyon ng eroplano ng Amerika. Posibleng mas mataas ang performance nito kaysa sa Dragon Country's 5th gen jet. Sabi ni Zhu Aiming sa lahat, mukhang totoo nga ang mga balita. Talagang nagtagumpay ang Amerika sa bagong fighter jet. At kung binibenta na sa Sakura, ibig sabihin matured na ang teknolohiya. Dapat advanced na talaga ang capability. Kung maaabot nito ang 3 Mach speed, pati karaniwang anti-air missile, pwede nitong takasan. Ngayon, sa himpapawid, ang dalawang 5th gen ng Dragon Country ay humahabol sa bagong generation jet ng Sakura. Pero kahit bumilis pa sina Lanyu, hindi nila mapalapit sa jet ng Sakura. At sa pagitan nila, ang jet ng Sakura, gumagawa pa ng mga nakakapikon na galaw. Medyo galit na sinabi ni Lanyu sa radyo. Report, 01, hindi natin matatalo sa normal na bilis. Gusto naming i-activate ang extreme speed mode para harangin ang eroplano. Pasok na ito sa aming airspace. Ang extreme speed mode, isa ito sa mga function ng 5th gen ng Dragon Country. Sa madaling sabi, kinakain ng fuel para mapabilis ang takbo. Malaki ring abala rito dahil bumababa ang life ng engine at oras ng flight. Alam ni Zhu Aiming na walang ibang opsyon kung di mo mahahabol yung nasa unahan, lalo na sa ibang aspeto ng performance. Ang bilis ang basic na performance ng aircraft at pinaka-importante rin. Seryoso ang tono ni Zhu Aiming. Lanyu, ito ang 01. Pwede mong gamitin ang extreme speed mode. Iko-coordinate namin ang airport at control sa baybayin. Para sa inyong emergency landing, gawin nyo ang lahat. Alam niyang ang test flight ng bagong 5DD gen jet nila ay para manakot lang sana. Pero hindi nila inaasahan na inutusan ng Amerika ang Sakura na gamitin ang pinakabagong jet para sirain ang layunin nitong manindak. Isang karangalan ito para sa mga sundalo ng Dragon Country. Kaya wala nang ibang pagpipilian kundi sumugal. Tahimik na nagdasal si Zhu Aiming. Umaasang kapag inactivate na nila ang extreme speed mode, maaaring umatras na ang jet ng Sakura. At least may silbi pa rin ang pagtakot. Nang matanggap ang utos, sina Lanyu at Huang Hai, agad nilang pinagawa
gumagana ang extreme speed mode at muling hinabol ang jet ng Sakura. Sa extreme speed mode, dalawang 5th gen jet agad na nakadikit sa jet ng Sakura. Hindi nila inakala yung piloto ng Sakura. Biglang tinaasan sila ng gitnang daliri mula sa loob ng cockpit at sumirit na naman ng bilis. Naiwanan ang dalawang jet kahit naka-extreme mode. Lumipad papunta sa airspace ng Dragon Country. Nang makita iyon nila New, habang nasa firing range pa ang eroplano ng Sakura, agad siyang nagpalipad ng misele. Dahil kahit napansin na, pilit pa ring pumasok sa airspace. Hindi sumusunod sa warning, kaya pwede nang mag-self-defense. Nang ang misele kumawala at humabol sa eroplano ng kalaban. Nagulat sila na mas bumilis pa ang jet ng Sakura. Tumaas bigla, lumipad pa akyat. Hinabol sila ng dalawang 5th generation jet. Pero sa taas na 20,000 metro, yun na ang limit nila. Hawak nilang panoorin ang Sakura jet. Patuloy na umaakyat, tuloy-tuloy hanggang sa ulap at nawala na sa paningin. Sa radar naman, yung misele dahil hindi makaabot. Naubos ang power ng engine at nahulog sa dagat. Napatingin na lang sina Lanyo at Huang Hai na parang natulala. Hindi nila inasahan ang bilis ng bagong fighter jet. Na kaya nitong lampasan pati air-launched missile. Ibig sabihin nito, halos hindi na matalo. Sa command center naman, tumahimik ang lahat. Ang pagkahulog ng misile sa dagat, tuluyang bumasag sa pag-asa ng mga tao. Yung huling pag-asa nila, nag-umpisa na ang laban. Maging misile, hindi makahabol sa kalaban. Dahil dito, parang biro lang ang kanilang 5th generation jets. Pinagsama lahat ng top technology ng Dragon Country. Pero harap sa V's jet, talagang dehado pa rin. Ang ganitong pagkatalo, parang bato sa dibdib ng lahat. Napabuntong hininga si Zhou Aiming. Pauwiin na natin sila. Idadaan na lang natin sa diplomatikong reklamo. Mahina ang bansa, mahina ang diplomat siya. Kung may mas advanced tayong jet ngayon, direkta na sana nating pababagsakin. Pero kahit pinaka-advanced na ito, wala pa ring magawa, lalo na ang Sakura. May nuclear-powered carrier group pa na nakaabang sa dagat. Kapag sumiklab ang gulo, tiyak na papasok agad ang carrier group. Habang ang carrier ng Dragon Country, pangalan lang meron. Hindi pa umaabot sa totoong combat standard. Ngayon, namumula ang mukha ng lahat ng military staff. Hindi pa nila naranasan ang ganitong pighati. Habang bumibigat ang tensyon sa command center, parang nagyayelo na ang atmosphere. Biglang narinig ang tawag ni Go Haibo sa radyo. Ay grebe, 0101, sa wakas nakakonekta na ako. Nagtaka ang lahat. Si Go Haibo pala, nakalimutan siya. Agad na nakareact si Zhou Aiming. Parang nakakita ng pag-asa. Kinuha ang radyo. Go Haibo, si 01 ito. Anong nangyayari sa'yo dyan? Tanong ni Zhou Aiming kay Go Haibo. Report, 01. Di ko rin akalain. Nakarating ako sa outer space kanina. Grabe, nakaka-stress talaga. Buti na lang, nakita ko sa manual. Yung instructions ng features. Ngayon, meron na akong basic na access. Kanina sa kalawakan, nawala lahat ng signal. Ngayon lang namin nabawi ang aming channel. Pagkatapos magsalita ni Go Haibo, naging tahimik ulit ang buong control room. Parang tinamaan ng kidlat ang mga opisyal ng militar. Tumayo silang lahat na tulala. Pwede pala talagang bumalik mula sa kalawakan. Nawalan ka lang naman ng contact ng 0 minuto. Nakapasok at labas ka agad sa kalawakan. At wala ka pang nangyari. Nagkaroon ka pa ng oras magbasa ng manual. Sa bilis mong yan, parang mas mabilis pa sa rocket ang eroplano. Eroplano ba to o spaceship? Ang kwento ni Go Haibo, lumampas na sa kanilang imahinasyon. Hindi man siya astronaut. Kahit astronaut bumalik mula sa lakad na yan. Siguradong hindi, ganyang kabaliw na parang walang nangyari. Walang kahit anong problema. Patuloy pang nagsasalita si Go Haibo sa radio. Sir, totoo pong hindi ako nagsisinungaling. Kung di kayo naniniwala, pwede akong lumapag sa destroyer ngayon. Lalapag ako sa destroyer. Nasaan ka ba ngayon? Nang marinig ni Zhou Aiming, lumapit agad siya sa radar para tumingin. At natuklasan niya, yung latest fighter jet ng Amerika lang ang nakita. Lumilipad na parang langaw. Walang ibang eroplano sa paligid. Nakahover lang ako sa ibabaw ng destroyer. Medyo excited si Go Haibo noong sinabi yon. Nagulat ang lahat nang marinig yon. Nagmadaling lumabas lahat para tumingin sa langit. Pero kahit tumingin sila sa paligid, wala silang nakitang eroplano. Sorry po, mga sir, hindi ko napansin kanina. Naka-stealth mode ako buong oras. Nang matapos magsalita si Go Haibo, lumitaw bigla ang eroplano sa himpapawid. Nang makita ito ng lahat, nakatitig silang lahat na dilat ang mata. Sigurado silang, walang eroplano dito kanina. Hindi nila in-expect na biglang lalabas ito. Pambihira, invisible talaga ang eroplano. Hindi makita ng radar, sige pa. Pero pati mata natin hindi makita. Agad kinuha ni Zhou Aiming ang radio at sinabi, hintay muna, Go Haibo. Huwag ka munang lumapag. Kasi nakita niya mismo noon, yung laruan na rocket na umakyat sa kalawakan. Ngayon, binigay pa ang eroplano para baguhin ang toy factory. Hindi inaasahan na nakagawa sila ng sobrang lupit na bagay. Dahil dito, malamang kaya niyang pabagsakin ang bagong fighter jet ng Amerika. Malamang matatalo sila. Lahat ng pag-asa ni Zhou Aiming. Nasa eroplanong yan na ikaw ang nag-modify. Sabi ni Zhou Aiming kay Go Haibo, pakinggan mo, Go Haibo. Sa area ng military exercise natin sa ngayon, may lumitaw na Japanese fighter jet. Malamang ito na ang bagong jet ng Amerika. Yung dalawang pinakabagong 5th gen jets natin talo na. Ikaw na bahala sa natitira. Ito ay laban para sa karangalan ng Longgo. Naiintindihan, sir. Huwag po kayong mag-alala. Ipinapangako ko, matatapos ko ang misyon. Nang marinig nila si Go Haibo, lahat ng opisyal ay nakahinga ng maluwag. Para sa kanilang lahat, mas okay pang totoo lahat ng kabaliwang sinabi ni Go Haibo. Kesa makita ang kalaban na umastang nagwawala sa ere. Mas mabuti na iyon. Nang marinig ni Go Haibo, hindi na siya nagdalawang isip. Agad pinindot ang start button. Sunod na segundo, may malakas na ingay. At biglang nawala ulit ang eroplano. Pagkaraan ng 2 segundo matapos mawala ang eroplano, dalawang hanay ng tubig ang sumabog sa ibabaw ng dagat. Napamulagat lahat ng mga tao. Parang nakahover lang ba yung eroplano sa ere kanina? Fighter jet ba yan o helicopter? Nang umalis na ang jet, saka palang napansin ni Zhou Aiming na kanina pa pala, lumulutang sa ere ang eroplano ni Go Haibo. At walang malakas na tunog ng vertical jet. Parang magaan lang na lumulutang sa ere. Hindi na talaga normal isipin. Ang eroplanong ito, si Chen Xiao talaga, may ibubuga. Hintayin na lang natin matapos ang lahat. Kailangan ko ngayon ng live na imahe ng buong dagat. Bantayang mabuti ang kilos ng nuclear-powered carrier group. Sila, nasa gilid na ng dagat ng Longgo. Project nyo agad sa screen ang live feed para may ebidensya. Habang nagsasalita si Zhou Aiming, dinala niya pabalik ang lahat sa control room. Sa ere sa oras na ito, ang piloto ng hapon ay patuloy na umiikot sa eroplano. Sobrang yabang. Dati, sobrang mahal. At kahit magmakaawa pa sila,
hindi nila nabili ang eroplano. Ngayon, hindi malaman kung bakit umayag ang Amerika na ibenta ito. Sa totoo lang, ang teknolohiya ng Amerika talaga ang pinakamahusay. Mas mataas pa sa sarili nilang gawa na eroplano. Iba na talaga ang level. Sa pagkakataong ito, kung ikukumpara sa pinakabagong 5th gen jet ng Longgo, mas malayo pa kami ng Otso Kanto. Hindi ko nababanggitin ang iba. Ito lang, ang bilis nito, panalo na. Narinig ko may mga opisyal daw silang nanonood sa site ngayon. Parang may napansin akong isang destroyer kanina. Pasadahan natin, pampakilig lang. Wala namang problema sa fuel, marami pa. Basta mga tao ng Longgo, puro sakitin at mahina. Paano naman sila ikukumpara sa dakila naming amo, ang magandang bansa? Bulong ng piloto mula sa bansang Sakura. Pero nung pauwi na siya, biglang napansin niya sa ibabaw ng eroplano niya. May lumitaw na itim na anino. Medyo curious ang piloto ng Sakura. Nilingon niya sa taas, agad siyang napasigaw sa takot. Sa mismong ibabaw ng eroplano niya ngayon. Ewan kung saan galing, may isang eroplano pala dun. May bandila pa ng Longgo, pero yung radar ng eroplano niya, walang kahit anong warning. Kailan pa ba lumitaw ang eroplano na to? At paano nangyari? Tahimik lang. Bigla na lang, nandyan na sa tabi niya. Guni-guni lang siguro, guni-guni lang. Malapit nang mabaliw ang piloto ng Sakura. Sinampal siya ng todo. Pero totoo, may eroplano talaga sa taas niya. Sa loob ng cockpit, yung piloto, nagbabasa lang ng libro. Masyadong bastos na talaga. Sobra na. Napiko na ang piloto ng Sakura. Binilisan niya para takasan yung nasa taas niya. Pero natuklasan niya, kahit anong pilit niya, kahit pa max speed na, yung eroplano na yun, patuloy pa rin siyang sinusundan parang di gumagalaw. Tumutulo na ang malamig niyang pawis. Ganitong lipad, klaro na ang bilis nila sobra pa. Ibig sabihin, kaya lang siya pinaglalaruan. Trip lang siya. Sige, pagtripan nyo. Sabayan daw siya ng Little Sakura sa bilis. Maiinis niyan yung command room. Sina Zu Aimin at iba pa. Aliw na aliw sa eksena ng dalawang jet. Masayang masaya silang lahat. Lahat nagbunyi. Yung jet ng Sakura kanina. Pinahiya sila ng sobra. Ngayon, napabaliktad ang sitwasyon. Para sa lahat, sobrang satisfying panoorin. Walang mas gagaling pa sa instant karma. Nakita ng piloto ng Sakura. Kahit anong gawin, di siya matakasan ng jet ng Longgo. Nagdesisyon na lang siya. Lumipad papunta sa grupo ng nuclear carrier nila. Plano niyang dalhin yung jet ng Longgo dun. Pag ganun, may dahilan na ang nuclear carrier group nila para atakihin yung jet ng Longgo. Kahit gaano pa kagaling yung eroplano. Isa lang ito, pagharap sa napakalaking firepower ng nuclear carrier group, walang makakatakas na eroplano talaga. Naku, sila, parang papunta sila sa nuclear carrier group. Nabasa ni Zu Aimin ang plano ng Sakura pilot. Nagmadali siyang sumigaw sa radio. Go Haibo, huminto sa paghabol. Wag madali, pag natamaan ka, lagot tayo. Sayang lang ang eroplano natin. Tumawag si Go Haibo kay Zu Aimin. General, wag po kayo mag-alala. Kanina, hindi ko makita ang attack at defense button. Ngayon, nakita ko na, hindi pa talaga na-unlock buong potential ng jet na to. Hinihiling kong ituloy ang paghabol. Yung eroplano na to, pumasok na sa ating airspace kanina. Ang teritoryo at himpapawid ng Longgo ay sagrado, bawal galawin. Sa sandaling yon, medyo alanganin si Zu Aimin. Sa isang banda, gusto niyang magpakitang gilas ang bagong jet nila. Baka mangyari talaga ang himala. Sa kabila, kabado siyang baka pumalpak. Hindi lang eroplano ang mawawala, pati karangalan ng Longgo masasaktan. Commander, palagay ko, pwede nating subukan, laro lang sa rocket toy paangat, at napabagsak pa nito ang satellite ng Amerika. Naniniwala akong may resulta to. Baka may milagrong maibigay ang jet na ito. Pumasok si Suming Qiang. Siya ang tatay ni Suru Oksui. Nandoon din siya nung rocket launch. Tumango si Zu Aimin. Huminga ng malalim, kinuha ang radio. Go Haibo, pakinggan mo. Simula ngayon, pwede kang mag-defense ng kusa. Pwede rin umatake ng kusa. Isang laban, ipakita lakas natin. Ang teritoryo ng Longgo, sagrado at di pwedeng pasukin. Magalang na sagot ni Go Haibo. Copy, siguradong matatapos ang misyon. Ngayon, parehong eroplano mabilis lumilipad. Papunta sa nuclear carrier group sa dagat. Pati motherships ng carrier group. Alam na nila ang plano. Sinabihan na ng piloto nila, yung nuclear carrier group. Sumugod na sa karagatang malapit sa Longgo. Ready na lahat ng anti-air weapons ng barko nila. Kumpleto na ang paghahanda. Maraming eroplano. Parang langaw, sabay-sabay nag-take off mula sa Sakura carrier. Handa silang saluhin yung jet ng Longgo. Para sa Sakura, kahit binili lang nila ang jet mula magandang bansa, napakalaking halaga ang binayaran nila. Una sa lahat, opisyal ng boss ang magandang bansa. Bukod sa mga diplomatic show, Prime Minister ng Sakura, pagharap niya sa president ng magandang bansa, lumuluhod at yumuyuko siya. Wag na nating pag-usapan ang daang bilyong utang. At pansamantalang gamit lang ang eroplano. Pagkailanganin daw ng magandang bansa, dapat agad-agarang isauli. Kaya di pwede magkamali sa eroplanong ito. Ngayon, sa harap ni Go Haibo sa monitor niya, sobrang daming pulang dot na ang lumitaw. Sa harap niya, lumalapit na mga carrier-based planes. Sa kanto ng screen, may mga warning din. Sinabihan siyang mahigit 100 missiles nakalock na sa kanya. Nalaglag ni Go Haibo ang laway niya. Talagang kinabahan din siya, kahit lampas pa sa iniisip niya ang eroplano. Pero ngayon, kaharap niya, isang buong nuclear carrier group to. Sa monitor ng jet niya, ang daming carrier na lumitaw. Kompleto ang grupo, pati ang isang pinakamodernong eroplano, mas advanced pa sa Longgo 5th gen. Napapailing na lang si Go Haibo. Kailangan aminin niya, super lakas ng nuclear carrier group. Sobrang nakakatakot. Ganito karaming bilang. Kahit isa lang eroplano kakalaban, pati maliit na bansa, kayang-kaya nila. Hindi mahirap sa kanila. Front fleet nila, nakapasok na din sa dagat ng Longgo. Ang mga carrier-based jets, diretso kay Go Haibo. Habang nanginginig si Go Haibo, handa na sana siyang makipagbakbakan. Pumasok na siya sa nuclear carrier group. Biglang, may malamig na electronic voice siyang narinig sa taingan niya. Magnetic storm sphere activated. Kasunod, isang ball-shaped electromagnetic screen. Paligid ng jet niya ang sentro. Lumaganap ito sa paligid. Lahat ng tinamaan ng screen na yun. Patay lahat ng electronic parts. Lahat ng eroplano sa langit. Maliban lang sa jet ni Go Haibo. Yung natira, lahat lumagpak sa dagat. Parang dumpling nagsabay hulog. Kasabay nito, lahat ng instrumento ng buong nuclear-powered aircraft carrier group ay hindi gumagana. Pati nuclear na engine tumigil na. Dahan-dahan tumigil sa ibabaw ng dagat. Ang mga tao sa Cherry Blossom Country naguluhan. Sa Yamato nuclear carrier ng Cherry Blossom Country. Madilim sa loob ng command room. Ang general ng Cherry Blossom Country, si Kahashiro. Tinitingnan ang itim na screen sa harap niya. Halos mapaihi sa takot. Nagpapadyak at sumisigaw sa command room. Ano nang nangyayari? Nasaan ang kuryente?
Nasaan ang signal? Ano nang nangyayari dito? Isang sundalo nagsabi sa gilid. Wala ng kuryente. Mukhang sira ang electric system natin. Hindi alam ang dahilan. Hindi ko alam kung bakit walang kuryente. Hindi naman ako bulag. Anong hindi alam? Kalokohan. Bilisan ang pag-check. Galit na galit si Kahashiro sumigaw. Report. Power system ay sira. Report. Propulsion system ay sira. Tuloy-tuloy ang mga report na dumarating. Si Kahashiro, nagwawala, biglang may nangyari. May malakas na pagsabog sa deck ng aircraft carrier. Grabe, tingnan nyo. Isang sundalo ng Cherry Blossom Country sa labas. Hindi makapaniwala, tinuturo ang labas. Lahat tumingin sa tinuturo niya. Lahat ay natigilan. Ang labas parang katapusan ng mundo. Ang mga eroplano sa himpapawid, nagkakagulo parang langaw. Buti na lang magaling ang mga piloto. Lumilipad pa rin kahit walang power. May 3 eroplano na pilit naglanding sa deck. Nagbanggaan, malaking apoy at sabog ng piraso. Nagkalat ng gulo sa deck. Yung mga helicopter dati pa nalaglag. Pag wala ng power, parang dumpling na nalaglag sa dagat. Yung ibang eroplano, leading na lang para manatili sa ere. Lahat gusto maglanding sa deck. Pero lahat walang power. Hindi na kayang A-command. Direksyon lang ang kayang kontrolin. Tingnan ang mga eroplano na umiikot-ikot. Sumusugod pababa sa deck. Parang mga suicide attacks Eurostbug. Kung tuloy-tuloy ganito, baka masira ang Yamato namin. Galit na galit si Kahashiro at sumigaw. Natakot na siya. Yung 3 eroplano na pilit naglanding. Nagbanggaan agad. May malaking butas sa deck. Kung mangyari pa muli, Yamato nila, baka masira ng sarili nilang eroplano. Dali, lahat maghanda ng mechanical na armas. Palayasin ang mga eroplano sa barko natin. Huwag hayaang magpilit pa silang maglanding. Talagang nagpanik si Kahashiro ngayon. Radio hindi na rin gumagana. Hindi masabi sa kanila kung masira ng sarili nilang eroplano ang barko. Blanko na ang mukha ng Cherry Blossom Country. Pero para sa mga eroplano sa himpapawid, lahat panik na. Pilit maglanding ay hindi pwede. Marami naghanda ng magparachute. Nang tumalon ang piloto, ang sumalubong sa kanila ay mga artillery at bala sa ere. Yung atake ni Go Haibo kanina, bin-target lang ang electronic systems. Weapons na gumagamit ng electronics. Lahat ay sira na. Pero ang mechanical weapons, anti-aircraft guns at firearms hindi apektado. Ang crew sa ship gusto rin ng seguridad, kaya parang walang limit ang bala at kanyon. Binabaril ang mga eroplano sa ere. Ang mga eroplano walang power. Hindi makaiwas ng maayos. Ang eroplano nagkakasabog na parang fireworks. Parang pagputok ng mga paputok. Di mabilang ang dami ng eroplano. Binobomba sa ere na nagkakapira-piraso. Yung mga walang experience, tumalo na lang sa parachute ang Cherry Blossom Country. Hindi namang target ng bala, pero napinsala ng blast at mga debris. Ang parachute nila parang bubuyog na puro sira. Sumisigaw at nahulog sa dagat. Aircraft na pangdigma talaga ang mga ito. Kaya lahat puno ang fuel tank nila. Kakatak off pa lang. Lahat may live ammo. Pag sumabog sa ere, matindi ang chain reaction. May sila sumabog, tumalsik sa paligid. Puro sariling eroplano ang nasasagasaan. Parang sa bayan sumabog sa ere. Parang fireworks sa ere. Si Kahashiro napatingin sa napakaraming paputok. Tulala agad. Blanko ang isip niya. 5 minuto lang. Lahat ng eroplano sa taas ay wala na. Pagbagsak ng eroplano, hindi lahat sa dagat pumunta. Marami naglanding sa area ng carrier group. Pati destroyer at cruiser na pasabog. Yung mga submarine na nasa ilalim ng dagat, umangat sa surface dahil sira ang kuryente. Nawasak ng bumagsak na aircraft. Si Hanashita Goro ay lumuhod agad sa deck. Tapos na, talo na ang Yamato Invincible Fleet. Tumaas ang mga mata ni Hanashita Goro. Agad siyang nawalan ng malay. Sa mga sandaling ito sa ere, nakastop si Go Haibo at tanaw niya lahat. Lahat ng eroplano ay kumpirmadong bumagsak sa dagat. At ang lahat ng barko ng nuclear carrier group ay nadamay ng pagsabog. Mas matindi, makapal ang usok sa Yamato nuclear carrier. Kalahati ng deck ay wasak na. Hindi pa alam kung pwede pang gamitin ulit. Pinakamasaklap iyong 2 submarino. Lubos ng lumubog matapos sumabog. Kasunod ng isang malakas na pagsabog. Isa pang pagsabog sa isang cruiser. Siguradong apoy sa deck ang sumabog sa ammo storage. Sumabog sa loob mismo ng cruiser. Nabiyak sa 2 ang cruiser. Dahan-dahan itong lumubog. Samantala, ang yabang na bagong fighter jet ng Amerika. Sa pag-take off kanina, nabangga pa ang isa pang eroplano ng Amerika. Parehong naging tumpok ng bakal. Samantala, sa destroyer ng Dragon Country, lahat ng mga matataas na opisyal ay pare-parehong napanganga. Pinanood ang kamanghamanghang fireworks sa malayo. Kahit tapos na ang fireworks show, nakabuka pa din ang kanilang mga bibig. Si Zhu Aimin ang unang nakabawi. Napalunok siya ng laway ng malakas. Tinanong ang lahat, wasak na lahat ng eroplano. Si Suminki ang sa gilid ay nautal pa. Paano nangyari iyon? Mga ilang dekadang carrier jets iyon. Bakit biglang nasira lahat? Bumagsak lahat sa dagat. Ang nakita lang namin ay biglang lumiwanag. Tapos nagsilagsakan ang mga eroplano ng Sakura Country. Si Go Haibo ba may gawa nito? Biglang napaisip si Zhu Aimin. Hindi kaya eh. Isa iyong buong nuclear carrier group. Sa tabi, isang leader binatukan ang sarili. Impossible to. Nag-isa lang siya pero winasak ang buong nuclear carrier group. Nuclear carrier group. Pinakamalakas na strike force ng tao ngayon. Wala nang tatalo pa. Buong fleet, galaw at teamwork. Firepower. Hindi pwedeng tumbasan ng iisang sandata lang. Sa ngayon Dragon Country, may 2 modified carriers lang. Ayon sa naval power at jet setup, di kaya gumawa ng nuclear carrier group at ang Sakura Country. Kaya sumikat sa World War. Palipat-lipat sila ng Jera noon. Naging bully sa Pacific Ocean. Malaking dahilan. Carriers nila may ganyang puwersa. Pero isang eroplano lang nagwasak ngayon. Nagmistulang nakita ng multo ang mga opisyal. Biglang, may boses ni Go Haibo sa radio. 0101, ako si Go Haibo. Mission complete na. Humihiling ng permiso umuwi. Nagulat lahat ng makarinig noon. Nanginginig na kinuha ni Zhu Aimin ang radio. Go Haibo, baba ka agad sa destroyer namin ngayon. Sumagot lang si Go Haibo at nagsimula ng bumalik. Nagulat si Zhu Aimin pagbaba ng radio. Tinitingnan ang masusunog na carrier fleet ng Sakura Country. Biglang napaupo at umiyak ng todo. Ilang taon na rin bilang Air Force Commander ng Dragon Country. Tingnan mo Amerika man.
man, o Russia man, pati Sakura Country. Lamang sila sa jets at teknolohiya. Sobrang sama ng loob niya. Ngayon, nilait pa ng Sakura Country gamit ang bagong jet. Tinro pa silang hiyain. Dala pa ng Sakura Country ang buong nuclear carrier group. Nilapit mismo dito. Alam mong sinusuportahan ang mga jet nila. Mabigat ang pakiramdam ni Zhu Aimin. Parang may nakadagan sa dibdib. Pero sino mag-aakala? Sa wakas natalo ang Sakura Country. Buong carrier group na jets nila dahil sa teknolohiya ng Dragon Country. Pagkarinig sa matatag na boses ni Go Haibo, hindi na kinaya ni Zhu Aimin ang emosyon. Lahat ng bigat ng loob nawala noong sandaling iyon. Lahat din sila ramdam ang nararamdaman niya. Tinatakpan ang mukha, naiiyak isa-isa. Umiiyak ng todo ang matatanda. Ang tagumpay na to, hindi lang tagumpay sa military drill, hindi lang tagumpay sa teritoryo. Ibig sabihin, ang Air Force at Navy ng Dragon Country. Simula ngayon nakatayo na. Lahat ng nangyari ngayon, pinawi lahat ng dating sama ng loob. Sumikat sa isang laban, lahat napawi na ang galit. Nang bumaba si Go Haibo sa jet, napako siya sa kinatatayuan. Sa deck, 11 chief ng military ng Dragon Country nagtutulungan. Lahat nag-iiyakan, yayakap. Tumindi ang emosyon ni Go Haibo. Patay, lagot na ako. Ako ba ang nakaproblema sa Dragon Country? Sumusumpa ako. Hindi ko alam talaga na ganito kalakas ang depensa ng jet na ito. Isa lang sa depensa ang ginamit. Walang attack mode na ginamit. Pero nawasak na agad ang nuclear carrier group. Noong oras na yon, natakot din si Go Haibo. Hindi biro ito. Kahit pumasok na sa teritoryo ng Dragon Country ang fleet, pati mga jets, nasa airspace na ng Dragon Country. Ngunit ang hampas sa Sakura Country ngayong beses, halos tuluyang pagsira na. Malaki ang posibilidad na maging dahilan ng Amerika pati Sakura Country. Ginamit nila panggulo sa Dragon Country para magdahilan upang guluhin ang Dragon Country. Mukhang naging padalos-dalos ako. Medyo nawala ng gana si Go Haibo. Naisip niyang siya lang ang sasalo ng lahat. Kahit pa madala sa korte militar, itatanggi ko. Ako ang nagdesisyon dito. Pagdesisyon niya, lumapit siya sa iba. Sir, nagkamali po ako. Handa akong akuin lahat ng parusa. Hulihin niyo ako. Iniabot ni Go Haibo ang dalawang kamay. Natulala lahat nang makita ang reaksyon niya. Hulihin ka. Bakit? Ayos ang ginawa mo. Dapat ka pang palakpakan dito. Nakita ni Zhu Aimin si Go Haibo papalapit. Pinunasan ng mata gamit ang magaspang na kamay. Nilapitan at niyakap si Go Haibo ng mahigpit. Nagpalibot din ang iba pang mga opisyal. Naguluhan si Go Haibo. Anong ibig sabihin nito? Bakit parang bibigyan pa ako ng award? Mali ang inisip ko pala ngayon. Agad na realize ni Go Haibo. Report, Commander. Mission accomplished na. Yung bagong jet na na-modify talaga ang susi. Malaking tulong yun. Wala naman talaga akong ginawa. Nagbigay garpo si Go Haibo. Kapos din, nagkamot sa ulo. Matapos ang konting kwentuhan, napansin lang nila ang fighter jet ni Go Haibo. Namangha lahat ng opisyal. Napapalibutan ang jet, gustong-gusto. Anong material ito? Kaya pala invisible sa mata. Tingnan nyo, walang pagbabago ang pintura. Kahit sa jet spray na ito. Ibig sabihin ba, matibay talaga ang paint layers neto. Umabot na ito sa nakakatakot na level. Grabe naman ito. Tingnan nyo ang linyang to. Iba talaga ang design nila kaysa sa atin. Pero nakakabilib ang bilis ng lipad. Anong gamit nilang pangtulak dito? At yung control sa cockpit na to. Ano naman ang mga buttons na to? May panoramic sunroof pa talaga. Sandali, nasaan ang propulsion modulo? Nasaan ang weapon modulo? Sobrang bilib ang mga experts. Sabay-sabay silang tumingin. Lahat na patingin kay Go Haibo. Si Go Haibo, mabilis na kinuha ang mas makapal pa sa brake na manual. Tuwang-tuwa siyang tumakbo papunta. Habang binubuklat ang manual at nagpapaliwanag sa mga matandang nakasalamin. Sinimulan na niyang magpaliwanag sa bahay ng pamilya Su sa lungsod ng Tianhai. Lolo, ayos ka lang ba? Huwag mo naman akong takutin. Sa loob ng mansyon ng pamilya Su, maririnig ang sigaw ni Suru Oksui. Kanina lang, kasama ni Suru Oksui ang lolo sa sala ng unang palapag nanonood ng military live. Mula't simula, mabigat ang atmosphere sa sala. Tahimik silang dalawa, minsan may kasamang paghinga at pagbuntong hininga ng lolo. Napilitan ng bagong fighter jet ng Dragon Country. Kaya lungkot na lungkot sila. Pero di nagtagal, biglang nagkamalaking plot twist sa live. Nagulat pati si Suru Oksui at napatalon. Hindi may paliwanag ang saya niya. Ganoong kabigat kanina. Ganoon din kasaya ngayon. Pero pag-upo ulit ni Suru Oksui, napansin niyang walang galaw si Lolo. Paglingon niya, nakitang hawak ni Lolo ang dibdib at nakahiga sa sofa. Nang makita ang fighter jet ng Dragon Country, na winasak ang carrier fleet ng Sakura Country, na-excite si Lolo at na-heart attack. Grabe ang pagkabigla ni Suru Oksui. Alam niyang nagka-heart attack ulit si Lolo. Pero panic siya. Hindi niya alam ang gagawin. Nagmadaling hanapin ang gamot. Lalo siyang nataranta. Lalong di alam ang gagawin. Wala sa bahay si Mama at Papa. Si Suru Oksui lang nasa bahay. Nakikita niyang lalong humihina ang hininga ni Lolo. Umiiyak na si Suru Oksui sa kaba. Biglang, tumunog ang doorbell. Parang nakakita ng pag-asa si Suru Oksui. Mabilis na binuksan ang pinto. At ikaw pala ang nasa labas. Di na nakapagsalita. Pero una nang umiyak. Pagkakita mo, naguluhan ka. Pumunta ka lang para tanungin about sa bayad. Dahil tapos na ang delivery ng eroplano. Di mo akalain pagbukas ng pinto, nagulat ka. Si Lolo, ang lolo ko, hindi na malaman ni Suru Oksui ang sasabihin. Kaya ikaw, dali-daling pumasok. Na-attack siya sa puso. Agad mong kinapa ang bulsa ng lolo sa damit. Hinahanap ang gamot. Kadalasan ang heart patient may dalang gamot. Madali mong natagpuan ang nitroglycerin. Nakahanap ka talaga sa bulsa sa itaas ng bulsa ng lolo. Agad mong pinainom kay lolo. Tinulungan siyang humiga ng maayos. Binuksan ang buton sa dibdib. Tinanong mo, natawagan na ba ang 120? Yumeling si Suru Oksui. Kalma lang, huwag kabahan. Buksan mo lahat ng pinto at bintana. Ako na ang tatawag. Kalma kang nagbigay ng instructions kay Suru Oksui. Kaagad niyang ginawa ang sabi mo. Okay lang, ginawa ko na ang bili ng doktor. May ginawa na akong first aid. Paparating na sila. Huwag ka na mag-alala. Suru Oksui. Nakita niya humuhusa na ang paghinga ng lolo. Nakahinga rin siya ng maluwag. Nagpasalamat si Suru Oksui sa iyo habang umiiyak. Kung hindi dahil sa iyo, wala talaga akong alam na gagawin. Kung dahil sa akin nagkaproblema si lolo, pagsisisihan ko talaga habang buhay. Ilang sandali lang, dumating na ang ospital. Tinulungan mo silang isakay si lolo sa sasakyan. Sumakay kang kasama papuntang ospital. Sa loob ng ospital, agad dinala si lolo sa operating room. Dumating din ang nanay ni Suru Oksui nang malaman. Salamat talaga Chen Xiao ngayon. Kung wala ka ngayon, delikado talaga ito. Habang nagsasalita si Wang Meijuan, tinitingnan si Suru Oksui. Tignan mo nga iyang sarili mo. Malaki ka na, pero kabado ka pa rin lagi. Kung wala siya, ano na lang kaya ngayon?
Napaiyak ulit si Suruoksu. Umiiyak na naman. Biglang, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang isang doktor. Stable na ang pasyente, di na delikado. Pero kailangan pang mag-observe sa ospital. Pakiproseso po ang mga kailangan papeles. Nang marinig na okay na si Lolo, lahat nakahinga ng maluwag. Habang magsasalita ka pa lang, may biglang mabilis na yabag ng paa. Pagkatapos, isang dosenang opisyal ng militar ang lumapit dito. Ang nangunguna ay si Sumingkyang, ama ni Suruoksu. Dati, si Sumingkyang ay nasa isang military drill. Pero nang marinig niyang si Sulao ay nasa di, agad siyang sumakay ng helicopter papuntang ospital. Kasama niya ang ilang mga opisyal ng tropa. Kasi sobrang espesyal ang pagkakakilanlan ni Sulao. Isa siyang mahalagang teknikal na tauhan ng Dragon Country. Kung may mangyaring masama, malaking kawalan ito. Chen Xiao, bakit ka nasa ospital? Pagkakita ni Sumingkyang sa iyo sa pintuan, kasama mo pa ang anak niyang babae. Bigla siyang nakaramdam ng masamang kutob. Parang nakita niya ang isang baboy na nakaupo kasama ang isang repolyo. Sabi ko, aksidenteng nagkita lang kami. Suwerte mo. Kung wala na, aalis na ako. Nakita mo ang sitwasyon, mukhang hindi maganda. Sinira ang nuclear-powered aircraft carrier group. Ganitong diplomatic incident, wala akong kinalaman dyan, di ba? Hindi ako ang nag-utos na sirain sila. Sa isip mo, agad ka nagplano tumakas. Tapos may narinig kang, si Sumingkyang ay sumigaw ng sunod-sunod na pamilyar na utos. Tindig! Balikwas, napabuntong hininga ka at bumalik sa kanila. Si Yao Liu, ihatid mo siya pa uwi. Si Commander Zhou ng Happy Toy Factory ay naghihintay doon. Sinabi ni Sumingkyang sa taong nasa likod niya. Sa narinig, nagulat ka. Patay. Mukhang talagang binabantayan na ako. Pero wala ka ng way out. Nakabantay na sila sa pintuan ng toy factory mo. Kahit tumakas ka, hindi mawawala ang problema. Si Li Jian ay walang magawa, kaya sumama na lang sa sasakyan nila. Tahimik ang biyahe. Sa pagdating sa pintuan ng toy factory, biglang natulala si Yama. Punong-puno ng mga sasakyan na may military plate sa paligid. At maraming dayuhang tao sa paligid. Bagamat casual ang kanilang suot, madaling makita na mga miyembro sila ng military na nagpapanggap. At sa security room ng toy factory mo, may nakita pa silang sniper na nakaantabay sa itaas. Grabe naman. Ganito kalaking puwersa. Ano kaya ang balak gawin? Nakatitig ka habang bumababa. Nakakita ka ng mga matanda na nakapalibot kay Old Wang, ang guard. Nag-uusap sila, may naglalaglag ang laway habang nagsasalita. Pinag-uusapan ang mga dating naganap na pang-aapi. At ngayon, ang mga tagumpay nila, pati mga plano para sa kinabukasan. Punong-puno ng sigla ang mga big boss. Pati ang dati nilang nakayuko ay tumuwid na rin. Mas mabilis at tiwala na magsalita. Mas ganado na. Dati gusto nilang magretiro. Ngayon, gusto pa nilang dagdagan ang buhay ng 500 taon. Makita ang Dragon Country na matagumpay sa silangan. Si Old Wang, ang guard, pawis na pawis. Paminsan-minsan, pinupunas ang pawis gamit ang manggas. Lumaki ang paghinga mo sa nakita. Ang pinakamababa sa nakapalibot kay Old Wang ay general. Ganito kalaking puwersa. Baka may problema ng malaki. General, ang dami. Ano ang ginagawa ninyo? Narinig nila ang boses mo. Agad silang tumigil. Sabay-sabay silang tumingin sa iyo. Akala nila, ang eroplano ay gawa ng isang toy factory owner. Nag-isip sila, ang owner na ito ay malamang bigatin. Baka, isang scientist na tago sa masa. Pero di nila akalaing sobrang bata mo pala. Lahat ng paningin ay nakatuon sa iyo. Para kang kinikilabutan sa titig nila. Alam mo, na ang mga ito ay totoong generals ng Dragon Country. Hindi exaggerated. Galing sila sa mga totoong labanan at peligro. May malakas na aura silang dala. Ngayon, tinatablan ka ng dosing mga mata. Pati si Liu Ming sa gilid, napapangatog. Si Zhu Aimin, ang leader, nagtanong sa iyo. Yung bagong jet, ikaw talaga ang gumawa nito. Umiti ka at sinabi, ako ang gumawa. Kung hindi, mga general, hindi kayo nandito sa maliit kong toy factory. Namangha si Zhu Aimin at sinabi, ayos. Ayos, bata pa, pero bayani na. Pwede ba kaming mag-obserba? Siyempre, walang problema. Pagkatapos, sinamahan mo sila papuntang workshop. Pero pagdating sa labas ng factory, lahat sila napahinto. Grabe naman, yung eroplano sobrang high-tech. Dito lang ginawa sa sira-sirang pabrika. Tama. Ang produkto hindi nakadepende sa lugar, kundi sa teknolohiya. Narinig nila ang sinabi mo, marami sa kanila tumango. Noong panahon ng pag-aaral ng atomic bomb, sobrang hirap ng kalagayan noon. Pero nagtagumpay pa rin. Habang gumaganda ang research environment, lalong nabawasan ang output. Pero ikaw, bilang civilian researcher, sa hirap ng kalagayan, nanatili ka sa prinsipyo. Ibig sabihin, lahat ng pondo nilagay sa research. Hindi iniintindi ang paligid. Minsan, ginagamit mo pa ang toy factory para magkapagkita. Para masuportahan ang research. Ganito ang kailangan ng Dragon Country sa research. Pagpasok sa workshop, kita agad ang mga resulta at parts ng research. Lalo na yung design sa dingding. Malinaw, yun ang eroplano na nakita nila dati. Isang matanda naglabas ng maliit na notebook. Nagmadali siyang pumunta sa harap mo. Ano ang material ng shell ng eroplano dati? Nakakapag-invisible pa. Hindi lang radar invisible, kundi pati sa paningin. Ipinaliwanag mo sa general, yan ay bionic material. Ang surface nito ay parang buo. Pinagsama ang biotech at metal tech. Nag-adjust ang surface depende sa environment. Nagbabago yan. Kahit di kayang magdisgis, ginagamit ang heat sa paligid upang makabuo ng light wave. Nagbabago ang nakikita. Nagkakaroon ng mirage effect. Dagdag pa ang sobrang bilis ng jet. Kaya mahirap talaga makita ng mata. Kakatapos mo lang magpaliwanag, isa pang matandaang lumapit at nagtanong, ano ang prinsipyo ng sunken jet vent na ito? Ganito kalakas na device, nakakubli pa sa jet, pati dynamic balance, sobrang stable. Paano nagawa yan? Tatlong bagay ang mahalaga dyan. Dynamic principle. Ang susi, malakas ang power. Isang general ang nag-follow up sa tanong mo. Ano ang power source nito? Sinuri ko ang buong jet. Walang makitang fuel port. Baka may hidden fuel port. Hindi talaga fuel ang source ng power. Ang fuel ay kontrolado ng ibang bansa. Kaya sa design pa lang, ginamit ko na ang maliit na nuclear power system. Nakatago sa body ng jet. Mas safe pa kumpara sa iba. Nagulat silang lahat. Ano? Maliit na nuclear power system. Maaaring gamitin direkta. Di biro yan. Paano pinag-isipan ang line design na ito?
Pati cockpit, super innovative. Wala na yung old feeling sa control. Lahat nagtatanong sunod-sunod. Habang nagtatanong, seryoso rin silang nagtatake ng notes. Kahit sino rito, kahit random na piliin. Pwedeng maging big boss sa bawat military zone. Pero ngayon, parang mga elementary student lang. May konting paghanga sa mga mata. Bawat salita mo, kinukuhang parang kautusan at sinusulat agad. Talagang wala kang magagawa. Yung mga kagamitan dito, kahit makita, mahirap. Maraming bagay, hindi pa nila narinig. Yung manual na iniwan mo dati, may sobrang daming features. Hindi nila maaro. Ngayon, sa wakas may chance silang itanong. Syempre, gusto nilang matuto ng todo. At ikaw naman, laging game kahit sino. Alam mo, lahat sinasabi mo. Walang itinatago. Hindi namamalayan, gabi na pala. Pero yung grupo ng mga general, masigla pa ring nakapalibot sa'yo. Sa huli si Zhu Aimin ang nagsalita, hindi na niya matiis kaya lumabas siya pang pahupa. Chen Xiao, hindi ba may strategic cooperation ka kay Sulao? Nakapirma ka sa agreement. Pero sa Sulao's research center lang yun. Ngayon, bilang Air Force ng Dragon Country, gusto ko rin makipag-strategic partnership sa'yo. Wala kaming ibang hinihingi. Gusto lang namin i-share mo ang technology ng eroplano. Ang bayad, di mo kailangan mag-alala. Garantisado, at least 2 bilyon kada taon. Pirmahan tayo ngayon, agad naming ipapadala ang bayad. Umiti si Zhu Aimin habang sinasabi ito. Magkano? 2 bilyon, taon-taon pa, para kang hindi makapaniwala. Kitang-kita ni Zhu Aimin ang gulat mo. Agad siyang nag-explain. Syempre, alam naming maliit lang yan. Pero ngayon, ang military budget ng Air Force. May mga bansa kasing nagpo-focus sa ekonomiya. Minsan talagang may nalilimutan. Isang eroplano na kayang lumaban sa nuclear carrier fleet. Mababa talaga ang value nito. Isang buong nuclear carrier fleet. Lagpas 1 trilyon ang gastos. Itong 2 bilyon, sobrang liit lang. Pirmahan na agad. Ang patriotismo, hindi pwedeng price. Kung ano ang sinabi ni Commander Zhao, yun na. Nang marinig ito ni Zhu Aimin, talagang tuwang-tuwa siya, nagdiwang. Magmadali, ipadala ang bayad kay Chen Xiao. Magpadala ng tao para magsaayos ng kontrata. Prepare mo agad ang signing section. Yung details, isusunod na lang. Ramdam ni Zhu Aimin ang pagdating niya para sa birthday ni Sulao. Pinakamagandang desisyon sa buhay niya. Bukod sa nakita niya ang mabilis na pag-usad ng aviation. Nagsimula pa ng bagong era ng Air Force. At mabilis siyang nagdesisyon. Kinuha niya ang Strategic Partnership Agreement. Nakuha na ang deal. Sa shared technology na ito, kahit ubusin ang resources ng Dragon Country, tuloy ang development ng eroplano. Wala nang kailangan masyadong marami. Basta magkaroon lang ng 1-0 ganitong eroplano. Pwedeng magpasikat sa harap ng Amerika. Ako, Air Force Commander, baka mapasama pa sa history ng Dragon Country. Biglang nag-vibrate ang phone mo. Tiningnan mo agad. Nag-credit ang 2 bilyon sa Dragon Bank. Pinagmasdan mo ang mga tao sa likod. Umiti ka agad. Ang toy factory ko, muling bubuhay. Upgrade lang ng production equipment. Kahit anong gawin o baguhin. Super bilis ang efficiency. Commander Zhao, ngayon, dinurog natin ang nuclear carrier fleet ng Sakura Country. Hindi ba nila hingin ang bayad? Naalala mo ang nangyari ngayong hapon. Tinanong mo si Zhu Aimin, bayad? Wala tayong dapat bayaran, basta-basta silang pumasok sa teritoryo ng Dragon Country. Hindi natin sila tinapos lang, di pa nga. Gusto pa nilang magbayad tayo. Akala nila ang teritoryo natin ay backyard nila. Nakala nila anytime pwede pumunta. At anytime din makakaalis. Sabi ni Zhu Aimin, malamig. Ngayon, may tech support na galing sa'yo ang Dragon Country. Kahit may suporta ang Sakura Country ng Amerika. So what? Kung susunod sila sa patakaran, maging loyal guard dog lang sila sa Amerika, ayos na. Pero kung pasaway sila, pati boss nila, papatumbahin natin. Palipat ang eksena. Sa SA corner building ng Amerika, sobrang tense ang atmosphere. President, ang weapons na pinakita ng Dragon Country, higit pa sa inaakala natin. Tinitingnan ng Defense Minister ang big screen, kung saan naging ruinas ang Sakura Country Carrier Fleet. Nanginginig ang boses. Pinagmumura ni Denbai ang mesa. Sabi nila toy daw yun. Kuninin ang toy niya. Agad activate ang highest level air defense alert. Ipaalam sa lahat ng NATO member countries. Nasa gilid na ng World War na. Ipunin lahat ng joint fleets. Ilabas lahat ng Pacific Strategic Nuclear Arms. Ilabas lahat. Gustong ipaalam ng Denbai sa Dragon Country. Sa Blue Star, sino talaga ang boss? Sa utos ni Denbai, grabe ang pagyanig ng Western world. Tuloy-tuloy ang air defense siren sa bawat capital. Napakaraming invisible na fighter jets ang lumipad. Ang dambuhalang Western Joint Fleet, dumarating mula sa lahat ng direksyon papunta sa dagat ng Dragon Country. Nagwawala ang media sa buong mundo. Akala ng lahat na talaga nang magugunaw ang mundo. Pero sa pinakamataas na command center ng Dragon Country, sina Zhu Aimin, Sulao at iba pang mga military leaders. Hindi gaya ng dati na parang may paparating na kalamidad. Commander, may detection. 18 carrier fleet ng Amerika at mga kaalyado ang papunta na sa teritoryo natin. At lahat ay may kakayahang nuclear strike. Ulat ng komunikasyon, napakalamig na tumawa si Zhu Aimin. Kung gusto lang pala nilang mamatay dito, mas maganda, bigyan na lang natin sila ng gusto nila. Contact si Chen Xiao agad. Tingnan kung may bago siyang laruan dyan. Sa oras na ito, saksiya o haha. Maingay ang mga makina sa factory. Ang bagong 2 bilyon. Diretso na convert sa system. Pinakamataas na klase ng automated production line. Yung dating luma at sira-sirang workshop, biglang na-transform. Naging lihim na military fortress na puno ng high-tech industry vibe. Ayos gamit itong robotic arm. Ikaw, nakatingin sa mga naglalakihang bahagi na ina-assemble. Masaya mong pinapalakpak ang kamay mo. Sa oras na ito, tumawag si Zhu Aimin. Mabilis ang tono. Ipinaliwanag agad ang sitwasyon ng pagdating ng A Fleet. Chen, medyo delikado ito ngayon. Buong lakas ng kanluran ang sinalang nila. Yung mga rocket at stealth jet mo ang gas. Pero kulang sa dami, baka di kayang sabayan lahat ng target. Narinig mo yan? Sumulyap ka sa bagong tapos na malaking model sa tabi. Cool mong sinabi, huwag kang mag-alala, Zhu Commander. Kakatapos lang ng bago kong malaking laruan na pang tubig. Sakto, wala pang napagpapraktisan ito. Tabihan niyo lang ang Sea Defense Line. Dadaan ako dyan. Ilang oras ang lumipas. Sa East Sea Defense Line, takpan ng East Joint Fleet ang buong langit. Sobrang dami ng warships. Parang pader ng bakal nagsusulong sa ibabaw ng dagat. Si Dunbai nakaupo sa command room ng flagship. Nakatingin sa walang galaw na Dragon Navy sa screen. Tumawa ng mayabang. Takot na yung mga dragon na yan sa atin. Ibigay ang utos ko. Ready na for
first round warning fire. Pero bago pa siya makatapos, biglang napasigaw ang radar operator na parang nakita ng multo. President, may napakalaking unidentified target sa harapan. Ano yan? Nagalit si Dunbay at tinulak ang radar operator. Tumingin sa labas ng dagat. Sa susunod na segundo, bumagsak ang hawak niyang kape sa sahig. Sa kalmadong dagat, biglang naghiwalay ang tubig, bumaliktad. Isang barko na 10 beses pang mas malaki sa nuclear carrier nila. Lumilitaw mula sa ilalim ng dagat. Paakyat na dahan-dahan. Ang barkong ito, itim tapos may bughaw na plasma na liwanag. Ang armas nito may napakalaking, nakakakilabot na railgun. Parang Starship Destroyer sa C5. Sa gilid mismo, may mga malalaking karakter na Xia o Haha sa Chinese. Gawa ng Toy Factory. NU. Anong klaseng halimaw yan? Yung Ace His Navy Commander nanginig ang tuhod. Diretso na paupo sa deck. Samantalang ikaw, nasa panoramic command room ng Starship Destroyer. Hawak mo ang Goji Berry Tea. Pindot mo ang microphone. Kayong nasa unahan, Joint Fleet. Makinig kayo. Nandito na kayo sa bago kong testing area. Para sa remote control toy ships. Kung hindi kayo natatakot magasgasan ang barko nyo, tuloy lang, dumaan kayo. Tumingin ka sa nag-charge na. Railgun na nakakawasak ng lahat. Yung mayabang na Dunbay, halos imatayin sa takot. Sigaw ng sigaw retreat. Umatras lahat. Hindi natin kayang kalabanin yan. Sinong magsasabing laruan yan ulit? Ako na mismo ang tatapos sa kanya. Nakita mo ang Western Fleet nagtutulakan sa takot. Sa depensa ng Dragon Country, sumabog ang malakas na hiyawan. Pero ikaw, napabuntong hininga lang. Ay grabe, sumakay lang naman ako ng laruang barko. Bakit naman sila natakot ulit? Dahil sa kabang nagbibigay ng destroyer sa buong dagat. Sinakop ang buong lugar. Yung pag-atras ng kanluraning fleet, naging pinakamalaking Chaotic retreat sa history. Para tumakas ng mas mabilis, ilang Ace missile cruisers. Nagbanggaan pa sa kalituhan. Si President Dunbay sa flagship, nagmadali pa sa helicopter, taranta. Maski yung nuclear baton suitcase na ipinagmamalaki nila. Naiwan sa sofa ng command room, walang 30 minutes. Kaninang angas at malakas. Nagbanta ng magpasimula ng ika-6 na grid. Barko na lang, nag-iwan ng biskwit sa dagat. At mga life buoy. Sa highest command center ng Dragon Country, sina Zuaimin at generals. Tinitigan ang satellite feed. Nakalimutang huminga ang lahat. Comrade Chen Xiao. Pati si Zuaimin nanginginig na ang boses. Tinitingnan ang sa hologram screen. Yung batang lalaki na may bitbit na Gojitia. Parang tinitingnan ang Diyos. Bakit mo tinatawag itong laro ang pangtubig lang? Eto, isang putok lang. Kayang hatiin ang buwan sa gitna ng destroyer na ito. Nahihiyak ang kinamot ulo mo. Sorry, Zu Commander, napakul bigla. Kasi marami ng budget. Pinaganda ko lang blueprint ng remote control ship. Kung pangit ang kulay para sa inyo, pwede ko pa naman palitan ng pintura. Lagyan pa ng pink na Peppa Pig kung gusto nyo. Mga generals halos masamid sa tawa. Ang ganitong pangdigma ang spaceship, lagyan ng Peppa Pig. Pag nakita ng keto, siguro mababaliw sila doon mismo. Pag kumalat ang balita, nagulat ang buong mundo. Top news ng araw. Kompletong inangkin ng ultimate secret weapon ng Dragon Country. Xia o Haha Toy Factory. Sa Pentagon ng Amerika, parang patay ang ambience. Nakabalot pa ng kumot si Dunbay, nanginginig. Nasa harap ng Oval Table. Secretary of Defense at CIA Director, lahat nakatungo. Walang gustong magsalita. Mga GSA. Saan ang top agents natin? Galit na galit si Dunbay hampas sa mesa. Gamitin niyo lahat ng paraan. Manakaw, bumili kahit ano. Gusto ko ng Xia o Haha Toy ships. Maglaan ng $100 billion agad. Bibilhin ko yung remote control ship nila. Pawis na pawis ang chief director. Pilit na umiti pero malungkot. Sir, hindi mabili. Sumubok kaming umorder gamit offshore company. Pero reply ng customer service nila, yung malalaking remote ships, limited edition lottery lang. Kailangan pagpiliin. Saka Dragon Country di lang pwede. Magpadala na lang ng ACV. Nakawin yung blueprint. Naipadala na. 50 best ghost agents na. Malapit na umiyak si TA director. Pero bago pa sila makalapit sa bakod ng Toy Factory, nahuli na ng mga asong tagabantay ng factory manager. Guard dogs. 50 agents na talo ng ilang aso. Ulat sa presidente, iyan ay mechanical na Tyrannosaurus toy. Ang mga ahente natin, hinabol ng mga mechanical dinosaur na kayang maglabas ng high energy RC ng 3 kalsada. Ngayon, nakatali na silang lahat sa harap ng Toy Factory. Ginawang welcome standee. Sa sandaling ito, ang Laughing Toy Factory. Matagal lang naging pinakamisteryosong lugar. Pinakamalakas ang seguridad, pero para magmukhang normal, kaya may cartoon smiley sign pa rin sa gate. Ang bantay sa pinto ay naging heavily armed elite special forces ng Dragon Country. Sa hapon na ito, dumating sa factory si Suruoksu at si Lolo Su. Wala na ang sakit sa puso ni Lolo Su. Naglakad siya ng buo ang katawan. Mukhang masigla. Pagpasok, excited niyang hinawakan ang kamay mo. Ngayon, ikaw na ang pambansang kayamanan ng Dragon Country. Desisyon na ng itaas. Gagawing top-level military zone ang pabrika mo sa loob ng 5 puli. Special military zone. 24 paghahati 7 protektado ng military. Napabuntong hininga ka. Lolo, paulit-ulit ko nang sinabi. Negosyanteng laruan lang ako. Ganito kayong mag-operate. Paano pa ako magbebenta sa labas? Napatawa ng malakas si Suruoksu habang binanggit mo ang laruan. Pinagmasdan ka niya. Laruan lang ba talaga yan? Saan ka makakahanap ng laruan? Na kayang utakan at takutin ang allied fleet ng Aces. You said the way, may bagong produkto ka ba ngayon? Nagliwanag ang mata mo. Dinala mo sila sa dulo ng workshop. Isang silver armor set ang makikita. Sleek ang design. Talagang futuristic ang itsura. Sa dibdib, may blue glowing microreactor. Ito ang bagong armor transformation suit ko. Luxury edition, pinalo mo ang shell. Ipinagmamalaking ipinakilala. Napadapa ang mata ni Lolo Su, gamit ang mga nakaraang experience. Alam niyang hindi ordinaryo ito. Nag-usisa siya. Ano bang tulong ng armor na ito? Sagot mo ng casual. Wala namang matinding function. Ginamit lang ang strong interaction material. Immune sa physical attacks below nuclear explosion. May solo supersonic flight engine at antimatter particle beam. Feeling ko, kapag suot ng bata para maglaro sa puti,
putik. Hindi na madudumihan ang damit. Lolo Su na pasinghap. Hinawakan ng dibdib, umatras ng 2 hakbang. Immune sa nuclear explosion. Solo antimatter beam na mabilis. Wala bang iba kundi proteksyon sa damit ng bata sa putik. Tumawa si Chen Chen. Malalim ang paghinga ni Lolo Su bago siya gumaan. Nakatitig sa armor ng matindi. Soon, magaganap na ang World United Military Competition tuwing 4 na taon. Palaging mayabang ang ICC. Na unbeatable daw ang exoskeleton match nila. Itong laruan mo, pwede bang ipagamit sa Special Forces ng Dragon Country? Pang training lang, agad kang sumagot ng, walang problema, magpaproduce pa ako ng batch. Around 70 to 80 sets. Gagawa tayo ng match guard squad kapag tapos na. Kalma kang nagmukhang wala lang. Nagtinginan si Lolo Su at Suru Oksu. Alam nila, sa military competition next month, Army match unit ng ACC na ipinagmamalaki nila. Baka matrauma na naman dahil sa transformation armor set. Magkakaroon ng psychological impact. Ang rules ng mundong ito, binabago ng isang batang nagmamay-ari lang ng toy factory. Totally binago na. Isang buwan pagkatapos sa Sahara Desert. World United Military Competition every 4 years. Opisyal nang nagsimula. Ngayon, full effort ang ICC. Para makalimutan ang nangyari dati. Allied fleet na napahiya dahil sa toy ship. President Biden, direktang inaprubahan ang Zeus na secret exomatch. Solo exoskeleton armor. Pinagamit sa competition team. At higit pa, nagbayad sila para imbitahin. Over 200 top media companies worldwide. Live Global is broadcast ng buong event. Mga viewers, papunta na sa atin ngayon. Ang Zeus mecha team ng ICC. Biggest dollars $1 billion bawat isa. May pinaka-advanced micro-Vulcan cannon. At armor for peace tour. Leads commentator. Sumisigaw ng todo sa live broadcast. Ipapakita namin sa buong mundo ngayon. Kapag unmatched ang land combat, walang arte ng armas ang tatagal. Nasa viewing platform ang military delegates ng bawat bansa. Tinitingnan ang mga parang steel beast. Bawat hakbang, may deep hole sa sand ang bawat galaw ng ICC mecha. Lahat ay napasinghap sa hangin. Habang lahat ay nag-uusap-usap pa, pumasok na ang koponan ng Dragon Country. Sandaling natahimik ang buong lugar. Pagkalipas ng ilang segundo, sumabog ang tawanan. 10 matipunong espesyal na sundalo ng Dragon Country ang makikita. Nakasuot lang sila ng murang pulang plastic na vest. May nakasabit pang malaking pulang tela sa lid na tinatangay ng hangin. Hawak nila ang mumurahing pulang plastic na singsing. Ang mas nakakagulat pa, suot nila ang sapatos na kapag naglalakad. Ang maliliit na gulong sa ilalim ay umiilaw ng makukulay na liwanag na parang pambatang roller skates. Ano bang ginagawa nila? Parang si Nezha sa mga kwentong pambata. Si General Marquez, ang team leader ng Silly Country, napatawa ng labis at napaluha pa. Ang Dragon Country ba sumuko na talaga? Lumipat na lang ba sa daycare para magtanghal? Sa viewing stand, si matandang Su at Zu Aimin. Kalma lang na umiinom ng tsaa. May malamig na ngisi sa labi na parang may alam na hindi alam ng iba. Sila lang ang nakakaalam na ang 10 tila katawa-tawang pambatang costume ay personal na ginawa ni Chen Xiao bilang Nezha Supreme Set. Ang pulang tela ay nano-carbon flexible capture belt. Ang pulang singsing ay plasma ring cutter. At iyong kumikislap na roller skates ay miniature anti-gravity device na board para sa sobrang bilis ng paglipad ng solo na sundalo. Unang laro, 100 kilometro heavy load obstacle run. Magsimula na. Sumigaw ng go ang referee. Agad nag-activate ang Zeus match team ng Silly Country. Pinaandar ang kanilang engine sa likod, sabay ang Caterpillar trucks at jet boosters. Parang 10 nagwawalang rehino ang takbo nila. Ang bilis nilang pumunta sa finish line, abot 150 kilometro. Umaangat ang mga buhangin sa paligid. Sobrang astig tingnan ang kanilang momentum. Tumingin tayo sa Dragon Country team. Santong nakatayo lang ang 10 malapit sa starting line. Biglang huminga ng malalim ang team captain. Marahang tinapakan ang kumikislap na roller skates. Biglang umilaw ng makukulay ang mga ilaw sa ilalim ng sapatos. Kasabay niyon, may tunog pang. Lumang electronic sound na ramdam mo ang nostalgia. Ang ating bayan ay parang bulaklak. Ang hardin ng ating bayan ay sobrang buhay. Habang tumutunog ang batang background music na ito, umandar ang miniature engine ng roller sa ilalim. May super bilis na humming sound na biglang narinig. Walang tunog ng hangin, ni walang airwave, o kahit alikabok na umangat. Ang 10 espesyal na sundalo ng Dragon Country, biglang naglaho na lang sa starting line. Nasaan na ang Dragon Country team? Nasaan na sila? Tumayo bigla si Marquez. Nagpapanik na tinignan ang radar monitor sa harap niya. Sir, may ulat po. Ang boses ng referee sa dulo. Lumipat sa buong lugar gamit ang tremoling na radio. Nakarating na sa finish line ang Dragon Country team. Ang oras, 0.0000001 segundo. Parang inihagis ng nuclear bomb ang buong mundo. 100 kilometro, 0.00001 segundo. Teleport na ba si Ultraman? Ang high-speed camera sa ruta ng takbo. Kahit replayhin ng 1.000 times slower. Masisilip lang ng konti ang makulay na anino. Trail light ng roller skates. Habang sila, ang Zeus team ng Silly Country, kumakain pa ng buhangin sa disyerto. Biglang narinig sa RPs ang balita na champion na ang Dragon Country. Muntik nang sumubsob lahat sa buhangin sa gulat. Dayaan, parang pang space teleport ang gamit nila. Cheating yan. Sumigaw si Mike sa pagkabaliw. Pero tuloy pa rin ang laban. Pangalawang round, matinding labanan. Target destruction. Kailangang wasakin ng magkabilang panig ang target. 1-0 item ang layo. Nagawa sa steel alloy at 3 metro ang kapal. Concrete bunker ayon. Pambasag ng end of world na depensa. Nagready ulit ang match team ng Silly Country. Binuksan ang micromissile sa balikat. Kasabay ng malakas na pagsabog. Nagpaulan ng napakaraming explosive projectiles. Sa isang iglap, naging dagat ng apoy ang bunker. Kita nyo, yan ang firepower ng Silly Country. Nabawi ulit ng commentator ang yabang niya. Dragon Country team naman ang sunod. Kitang-kita ang captain, dahan-dahang tinaas. Ang mukhang mumurahing singsing, na parang nabili lang sa night market ng 5 piso. Sir, sabi ni Director Chen, basta ihagis lang ang singsing. Pero dahan-dahan lang tama? Nahihiyang tanong ng captain sa radio. Huwag mong biglayin, antimatter cutting ring yan. Pag tinamaan, pwedeng hatiin ang disyerto ng Sahara. Sigaw ni Zu Aiming sa radio, tila balisa. Maingat na nilaro ng captain ang singsing, parang ring toss game. Hawak ang makintab na pulang singsing. Banayad na inihagis palayo, 1-0 kilometro ang layo. Pinakawalan niya iyon. Pagka
Pagkaalis ng singsing, lumaki ito sa hangin. Ang dating mumurahing plastic, biglang sumiklab ng asul na plasma. Tahimik na umikot ang deadly ring. Sa area ng mga bunker isa 0 at ang layo. Walang pagsabog o liwanag, narinig lang ang maliit na tunog na parang mainit na kutsilyo na hinihiwa ang mantikilya. Sa harap ng bilyong manonood, ang Steel Mountains na daan-daang metro ang taas, na kahit nuclear bomb di kayang sirain. Kasama ang ilalim na hati ng diretsong guhit. Ang itaas, natunaw agad sa dark energy at naging alikabok sa ere. Naglaho na parang wala na. Ang natira ay makinis na. Kanyon na parang salamin ang gilid. Tahimik ang lahat, rinig na rinig ang laglag ng karayom. 10 piloto ng Silly Country. Tinitingnan ang kanilang missile launcher na mausok pa ang kanon, then lumingon sa malayo. Sa kanyon na parang binura, di na makita sa mapa ang bakas. Sabay-sabay silang lumuhod sa disyerto. Taas kamay sumigaw ng surrender. Naputla sa gulat si Mike Yes. Natuod agad sa viewing stand. Samantala, sa White House sa kabila ng dagat, nanginginig na nanonood si Dingbay. Naghahanap agad ng gamot sa puso. Pinatay ang live video. Pinutol agad ang world signal. Tama na, sobra ng kahihiyan. Kasabay nito, sa loob ng Lokhahatoy Factory sa Tianjai City, nakaupo ka sa recliner, kumakain ng pakwan habang nanonood ng V. Lumapit si guard Lolo Wang, pawis-pawis na. May dumating na ilang dosenang military truck sa labas. Sabi nila, si Commander Zhou ay magdadala ng banner at premyo sa'yo. Kasama rin ang mga royal guest mula Middle East at mga hari ng malalaking oil country. Gusto nilang ipagpalit ang 3 oil fields para makuha ang Nezha Supreme set natin. Ibalik raw sa gobyerno.